Heto ang pansit mo. Kain ng mabuti. Sige, salamat. Sir, isang sinangag. 2 pritong itlog. Dagdagan mo ng Chinese sausage. Siye. Hoy, pare, ilang order na ba ang natapos mo ngayon? Mga 10 order siguro. Ang sipag mo naman. Tayong mga mahihirap, malas lang talaga sa buhay. Tingnan mo sila, kahit anong sasakyan, milyon-milyon ang halaga. Tayo, kahit magpakapagod habang buhay, hindi natin maaabot yon. Hoy, tingnan mo. Alam mo ba kung anong sasakyan yan? G-Wagon. 2 milyon ang presyo pagkalabas sa kasa. 1 taon nating trabaho. Hindi pa kayang bumili ng 1 gulong ng sasakyan nila. Hindi ba ito yung kay Suwan, ang presidente ng Su Group? Bakit siya nandito? Ikaw ba si Shuang Xuan? Ako si. Ikaw ba si? Mabuti naman, natagpuan din kita. Sir Shu, sumama ka na sa akin. Sergio? Sa akin bang tawag mo? Bukod sa iyo, sino pa ang Shu Wangchuan dito? Shu Wangchuan nga ang pangalan ko, pero nagtitinda lang ako ng pansit. Mali ang napuntahan mo. Hindi mo alam, ang tiyuhin mo ang pinakamayaman sa buong mundo. Pero sa kasamaang palad, namatay siya kamakailan lang. Ayon sa kanyang testamento, ikaw ang tagapagmana. Miss, nagtitinda lang ako ng pansit. Sa totoo lang, wala rin akong pera. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng panahon para lokohin ako. May 100 bilyon sa loob ng card na ito. Ito ang iniwan sa iyo ng tiyuhin mo. Kung hindi ka naniniwala, pwedeng-pwede mong i-check ang balance sa bangko. Miss, wala akong oras para maglaro sa iyo. Kailangan ko pang magtinda. Pasensya na. Ingatan mo ang black card na ito. Kung may tanong ka, pwedeng magtanong sa akin anumang oras. Ako si Suwan. Hintayin ko ang tawag mo. Hoy, Tol, uuwi ka na ba? Anak, bakit ka nandito? Sasundo mo ba ako? Huwag mo akong tawaging anak. Dahil sa lalong madaling panahon, hindi na ako magiging anak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Hindi mo ba naiintindihan? Nakahanap ako para sa anak ko ng bagong tatay. Sino siya? Shweli, ikaw ang asawa niyang ito ay hindi talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng klase sa lipunan. Kapag kasama mo siya, hindi ka na makakaahon pa. Maghiwalay na kayo. Basta makipaghiwalay ka, yung 50 milyon na puhunan, ipapadala ko agad sa account ng kumpanya mo. Shu Wangchuan, matagal na tayong hindi magkapantay. Hindi mo ba alam? Ako, ang pangulo ng Yuanfeng Group. Ang halaga ko ay daan-daang milyon. At ikaw ay nagtitiis lang sa iyong hamak na tinda-tindahan. Anong maitutulong mo sa akin? Nahihiya akong isama ka sa labas. Nahihiya ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Siya. Kayong dalawa, mga kirida! Ayokong hadlangan mo ang pag-unlad ng karera ko. Shu Wangchuan, kung may konsensya ka pa, pirmahan mo na ang kasunduang ito para sa diborsyo. Kapag hiniwalayan mo ako, huwag kang magsisi. Huwag kang lumuhod para makiusap sa akin. Ako, makikiusap sa isang nagtitinda ng pansit? Sa tingin mo, posible ba yon? Ang mga salitang yan, naniniwala ka ba? Hiwalay tayo kung hiwalay. Sa hinaharap, ikaw ay sa iyong malawak na daan. Ako ay sa aking makitid na tulay. Shu Wangchuan, hindi ba tanggaling-galing mo? Eh di sige, pagkatapos ng diborsyo, ang kotse at bahay ay mapapasa akin. Wala kang problema dyan, di ba? Chueli, masyado ka nang nangaapi. Hindi ako narito para makipag-usap sa'yo. Narito ako para ipaalam sa'yo. Sumang-ayon ka man o hindi ngayon, wala kang magagawa. Umalis ka na agad sa bahay. Ayaw na kitang makita. Umalis na tayo. Paalam na, matandang lalaki.
Ano ba ang ginagawa ninyo? Nakakapal pa ang mukha mong bumalik. Sinabi na sa akin ni Shweli ang lahat. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Sabi ng ate ko, mula ngayon, ayaw na niyang makita ka. Kung may hiya ka pa, kunin mo na ang gamit mo at umalis ka na. Umalis ka na. Wang Shweli. Kakakita mo pa lang ng bagong kasintahan? Pinapalayas mo na agad ako. Napakalupit mo. Ikaw pa ang may ganang magsalita tungkol sa ate ko? Wala ka bang hiya? Kung katulad mo, sa ibang pamilya, matagal ka nang pinalayas. Pinatuloy ka namin dito, ng libre sa loob ng 30 taon. Sobrang bait na namin sa'yo. Libre? Yung sahod ko sa loob ng 30 taon, kanino napunta? Sa loob ng 30 taon ko sa pamilya ninyo, binigyan ba ninyo ako ng kahit piso? Huwag kang magdaldalan diyan. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi na kailangang sabihin. Aalis ako ng mag-isa. Ngayon pa lang, kapag nakikita ko kayo, nasusuka na ako. Sasabihin ko sa inyo, pagsisisihan ninyo ito. Ikaw, kung kaya mong Xu Wangchuan na pagsisihan ng pamilya Wang, ako si Wang Xiaokun ay isang aso. Ew. Umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. See? Bangko. Nasa bangko tayo. May 100 billion sa card na ito. Ito ay iniwan sa iyo ng iyong tiyuhin. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong i-check ang balanse sa bangko. Nandito ako para tingnan ang balanse ko sa bangko. Magandang araw po. Anong serbisyo ang kailangan ninyo? Gusto kong malaman ang balanse ko. Xu Wangchuan, ikaw pala to. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ay, ito ba ay lugar na dapat puntahan ng tulad mo? Ako ay isang lehitimong mamamayan din. Bakit hindi ako pwedeng magpatransaksyon? Ano nga po ba ang kailangan ninyong asikasuhin? Gusto kong i-check ang balanse ng debit card ko. Magkano ba talaga ang laman ng bulsa mo? Wala ka bang idea sa sarili mo? Dahil ba kay Cheryl, matapos kayong maghiwalay, sinasadya mo lang akong guluhin. Ang pagpili ni Cheryl ng mas mabuting lalaki, desisyon niya yun. Wala akong kinalaman doon. May tao ba diyan? May ipapagawa ako. Ay, MS, Maria, ano pong kailangan ninyo? Aayusin ko na po ito para sa inyo. Ako ang nauna. Bakit siya ang uunahin mo? Alam mo ba ang first come, first served? Ano ba naman itong bangko ninyo? Pwede bang papasukin ang ganyang klaseng palaboy? Mukhang kailangan kong pag-isipang muli kung dapat pa bang magpatransaksyon sa bangko ninyo. Pasensya na po, MS, Maria, aayusin ko na po ito. Xu Wangchuan, kung gusto mong magwala, sa bahay mo gawin yan kay Cheryl. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardya. Nandito ako para magpatransaksyon. Bakit ako aalis? Ito. Ay ito. Ito ang Supreme Black Card. Supreme Black Card? Imposible. Kailangan ng depositong bilyon-bilyon sa bangko para makakuha ng Supreme Black Card. Ikaw, isang pulubi, paano mo nakuha ang ganyang card? Mali ang tingin mo. Jishu, pwede ko bang tingnan ang card ninyo? Ito nga ang Supreme Black Card. Tama ito. Imposible. Sa buong Haicheng, hindi lalagpas sa 3 ang Supreme Black Card. Paano mo nakuha yan? Peke yan sigurado. Mas mabuti pang suriin mong mabuti yan. Jishu, kailangan kong i-verify ito. Malaki ang implikasyon nito. Bahala ka. Sige, sandali lang po. Kung peke na Diamond Card o Gold Card, pwede pa. Pero Supreme Black Card? Talagang hangal. Yung babae, walang dahilan para lokohin ako. Walang dahilan yung babae para lokohin ako. Peke ang card mo. Krimen ang pagpepeke ng card na to. Pagke? Hindi dapat ganito. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mong itsura?
Ikaw, karapat-dapat ka bang magkaroon ng 1,000 bilyong deposito? Tumingin ka sa salamin, karapat-dapat ka ba? Okay lang kung pekeng banko card ang ginawa mo, pero pekeng name card pa ang ginawa mo. Si Suwan, alam mo ba kung sino siya? Iyon ang Baikeng, presidente ng Su Group, isang reyna ng negosyo. Ikaw, karapat-dapat ka bang magkaroon ng name card niya? Direktor Xu, sa wakas, ay naisip ninyong, Ayaw ko sanang tumawag sa inyo, pero may nagsabi ngayon na peke raw itong Ultimate Black Card. Bakit mo ako niloloko? anong niloloko? Sinong nagsabi? Direktor Xu, nasaan po kayo? Nasa INT Bank. Ako. Mabuti at malapit lang ako. Pupunta na ako dyan. Ni hindi mo man lang alam na ang Ultimate Black Card ay nangangailangan ng espesyal na key. Anong klaseng teller ka? Titignan ko kung hindi ko mapunit ang bibig niya. Ay, tama na. Nakuha mo na ang pekeng name card. Nakatawag ka na ng peke. Umalis ka na. Hindi ka ba napapagod sa pag-arte? Ako, napapagod na akong panoorin ka. Anong minamadali mo? Pupunta na si Suwan. Akala mo ba kung sino ka? Ikaw, isang tawag lang. Mapapapunta mo si Suwan. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Nakakatawa ka talaga. Narito na ako, si Suwan. Tingnan natin kung sino ang magkakatawa-tawa. Ako si Suwan. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Kumusta, Sir Shu? Anong Sir Shu? Siya si Sir Shu. Sir Shu, paano mo gusto ipatrato ang dalawang yan? Ikaw ang bahala. Wag na. Hindi ko na sila papansinin. Hayaan mo na silang umalis. Sakto, may gusto akong itanong sa'yo. Siya? Yahaw. Hoy, Sherry, yung ex-husband mong gwapo, may 100 bilyon pala. Hahaha. Jahui, huwag kang magbiro sa akin. Yung Xu Wangchuan, talagang henyo lang siya. Pakakasalan niya ako. Bukod sa pagiging palamunin, magtitinda lang siya sa bangketa. Paano siya magkakaroon ng 100 bilyon? Talaga namang Ding Jiahui, wala ka bang magawa sa trabaho kaya ginugulo mo kami? Kung mayroon yung henyong yun ng 100 bilyon, ako na si Li Ka-shing. Kung ganoon, alamin mo nga para sa akin. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. itong si Jahui. Oy, Huwag mo siyang pansinin. Itong si Ding Jiahui, wala lang talagang magawa. Tayo, inom lang tayo. Hoy, Array, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Naiinis na ako. Ji Shu Mei, itatanong ka ba sa akin? Paniwalaan ko muna ang sinasabi mo. Pero kanina mo sinabi na ipamamana sa akin ang tiyuhin ko ang kanyang yaman. Ano-ano ba ang mga negosyo niya? Ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng, ang Shengxi Group na may halagang 1 trilyon, ay lubusang binili ni Ji Shu. Ang kanyang mga shares ay nailipat na lahat sa pangalan ninyo. At bukas ay makakapunta na kayo sa grupo para sa turnover. Ito naman ay simbolo ng pagiging chairman, ang Singsing. Ang pinakamalaking kumpanya sa Haicheng ang Shengxi Group? Oh, Hindi ba ako nananaginip? syempre hindi. Alam ng lahat sa Haicheng na may isang misteryosong bilyonaryo ang bumili sa Shengxi Group. Makalipas ang 3 araw, magkakaroon ako ng pulong ng lupon. Sa pagkakataong iyon, ipapakilala ko sa lahat ng kilalang tao sa Haicheng ang inyong pagkakakilanlan. Oh, kailangan ko pang pumunta sa grupo para asikasuhin ang ilang bagay. Ito ang kotse para sa iyo ni Ji Shu. Sa pagkakataong iyon, sasama rin ba sina Wang Xueli at Wang Rongtai? Wang Xueli, dahil lang sa 50 milyon, makikipaghiwalay ka sa akin? Sana, sa panahong iyon, hindi ka magsisisi. Halo? Ano? Ano? Anong Su? May bagong may-ari na ang Shengxi Group.
Bukas, pumunta ka sa Shengshi Group. Dalhin mo ang pamanang kayamanan ng pamilya Wang, ang Millennium Lingzi. Ihandog mo sa taong iyon. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa Haicheng. Kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila, sa anumang paraan. Ang pagiging pampubliko ng pamilya Wang ay nakasalalay dito. Opo, maghahanda ako ng mamahaling regalo. Opo. Kapag nagbago ang Shengshi Group, ang buong negosyo sa Haicheng ay magbabago rin ng malaki. Dumating na ang pagkakataon para sa akin. Sir Shu, susunduin ko na po kayo. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Hindi ko inakala na ang dating malayong Shengshi Group ay akin na ngayon. Huy, hindi ba ito ang sikat na pinakagwapong lalaki sa Haicheng? Iniwan ka ni Shirley. Wala nang mag-aalaga sa'yo. Kaya naghanap ka ng trabaho sa Shengshi Group? Anong kinalaman mo? Shu Wangchuan, pagkatapos nating maghiwalay, normal lang na maghanap ka ng trabaho. Dapat nga talaga. Pero, hindi ka dapat pumunta rito. Totoo namang nagha-hire ang Shengshi Group ng mga guwardiya. Pero ang age requirement ay hindi lalampas sa 30 taong gulang. Bakit hindi mo subukang tumingin sa sarili mo? Karapat-dapat ka bang maging guwardiya rito? Sinong nagsabing dito ako nag-apply bilang guwardiya? Wang Xueli, hiwalay na tayo. Wala kang karapatang makialam sa mga bagay ko. At hindi ka rin karapat-dapat makialam. Shu Wangchuan, may mali ba sa sinabi ko? Para sa ikabubuti mo ang lahat ng sinasabi ko. Pag-isipan mong mabuti, may diploma ka ba? Pagdating naman sa experience, may work experience ka ba? Kung hindi guwardiya, hindi naman siguro gusto mong mag-apply bilang chairman ng Shengshi Group? Kahit na isang henyo kang tulad mo, ang Yuan Feng Group ko ay hindi kukuha sa'yo bilang guwardiya. Lalo na ang Shengshi Group. Tama si Xueli. Ang aming pamilyang Wang ay ang exclusive partner ng Shengshi Group. Kung hindi, magsamo ka sa akin at ako ang magpapaamo para sa'yo. Para makahanap ka ng trabaho sa paglilinis ng CR. Ito, parang walang age limit. Dapat kang magpasalamat kay Sir Wang. Kung makakapaglinis ka sa Shengshi Group, mas mabuti yon kaysa sa araw-araw kang nagbebenta ng pansit sa init at ulan. Ang gandang oportunidad na yan. Sa inyo na lang. Ikaw, Ako, si Shu Wangchuan, ay may sariling bagay na dapat gawin. Wala kayong karapatang manghimasok dito. Shu Wangchuan, huwag kang magkunwari sa harap ko. Alam ko ang dahilan kung bakit ka pumunta rito ay para makipagbalikan sa akin. Malinaw kong sinasabi sa'yo ngayon, hinding-hindi ito mangyayari. Ako ay isang presidente na ang halaga ay 10 milyon. Samantalang ikaw ay isang nagbebenta lang ng pansit. Isa ka lang pabigat sa akin. Naiintindihan mo ba? Una, hindi ako sumunod sa iyo papunta sa Shengshi Group. Pangalawa, ako, si Shu Wangchuan, ay may sariling bagay na dapat gawin dito. Pangatlo, nakakairita kayong dalawa sa paningin ko. Ngayon, kung maaari, umalis na kayo. Ikaw, wala ka ng pag-asang magbago. Hoy, sandali. Ano ang sinabi mo? May kailangan ka ba sa Shengshi Group? Hahaha, tulad mo, isang gwapong lalaki, may kinalaman ka pa sa Shengshi Group? Ah, oo nga pala. Hindi kaya ikaw ay nandito para mag-ipon ng mga basura? Gwapo? Nag-iipon ng mga gwapo? Ay, bagay na bagay pala. Shu Wangchuan, mahalaga sa tao ang pagkilala sa sariling kakayahan. Dapat kang maging praktikal. Pagkatapos nating maghiwalay, baka mahirapan ka pang kumita ng pang-araw-araw. Ang lahat ng ginagawa namin ay para tulungan ka. Hindi ko inakala na ikaw ay magiging isang taong walang utang na loob at hindi pa ito pinapahalagahan. Ang ingay mo. Kayong mga walang kwentang tao, kayo ba ang aalis ng kusa? O ipapapalayas ko kayo? Ikaw, Nabaliw ka ba sa paghihiwalay ninyo? Ito ay Shengshi Group. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na magwala dito? Sir Wang, Shu Wangchuan, nababaliw ka na ba? Sige, ikaw. Hinampas mo ako? Ngayon din, babaliin ko ang mga paa at kamay mo at bubunutin ang dila mo para mas masahol pa sa pagkamatay ang maranasan mo. Mga tao, may gumugulo sa lugar ng Shengshi Group ninyo. May nagkakagulo dito. Nasaan ang mga gwardiya? Sino yan? Ano yang ingay? Hoy, Sir Wang, ito ba ang paraan ng Shengshi Group sa pagtanggap ng bisita? Hinampas niya ako. Bakit hindi pa siya palayasin? Ang Shengshi Group, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi konektado. Mangyaring umalis ka na agad. Anong klaseng tao ba ang pumupunta sa lugar ng Shengshi Group? Nakakadiri.
Sigurado ka bang hindi mo muna itatanong ang identidad ko bago mo ako palayasin? Sigurado ka? Hindi mo muna tinatanong ang identidad ko? Gusto mo lang ako? Palalayas mo ako? Hoy, isa ka lang nagtitinda ng pansit. Anong klaseng identidad mayroon ka? Nakikita mo? Ang mga guard dito ay mga bagay na hindi mo maaabot. Sa totoo lang, ang buong Haicheng ay dapat magpapatira pa. Sa paanan ng Shengshi Group, dito kahit dragon ka, dapat kang magpakumbaba. Kahit tiger ka, dapat kang magpa-submissive. Lalo na, ikaw ay isang aso lang. Mga tao, bugbugin siya at palayas. Xu Wangchuan, noong nakaraan, dahil ikaw ang asawa ko, Wang Xueli, ibang tao binigyan ka pa ng konting respeto. Pero ngayon, ikaw ay isang bagay na kayang durugin ng kahit sino lang. Hindi ka pa ba magmamadaling humingi ng paumanhin kay Sir Wang? Para makiusap ako para sa iyo? Para hindi ka mawalan ng braso? O paa? O ano? Suwan, bumaba ka agad. Xu Wangchuan, hindi ka marunong magpanggap. Alam mo ba sino si Suwan? Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Su sa North City. Ang taong nasa likod ng kapangyarihan ng pamilya Su. Sa edad na 22, pinangunahan niya ang pamilya Su sa pagsali sa internasyonal. Ang pangalan ng reyna ng negosyo sa henerasyon, pag binanggit mo, ay isang uri ng paghamak sa kanya. Suwan, siya ang idol ko. Pero walang kahit isang litrato niya na lumabas. Talagang hindi ko alam, ang maliit na Haicheng na ito, ano ang nakakaakit sa kanya? Hemp. Sa mga bali-balita, ang Suwan na ito ang bumili ng Shengshi Group. Magaling ang investigasyon niya. Sayang, ang kakulangan ng kapangyarihan ay malaking problema. Kapag ibinigay ko ang kayamanan ng pamilya Wang kay Sir Su, ang pamilya Wang ay makakapag-establish ng malalimang kooperasyon sa Shengshi Group. Malapit nang mailista sa stock market ang pamilya Wang. At ikaw ay palaging isang basag na palayok na hindi kayang ayusin. Kung gayon, malamang ang pamilya Wang ay magiging matagumpay sa hinaharap. Sa mga susunod na araw, umaasa kami sa patuloy na paggabay ni Ginoong Wang. Siya? Munting kaibigan ang Shengshi Group ay hindi makikipagtulungan sa mga basurang tulad nito. Ano pang hinihintay ninyo? Sige na, gawin nyo na. Baliin nyo ang kanyang mga binti. Itapon nyo siya sa labas. Tumigil kayo. Si Manager Wang, ito yung taong ito ang nagkagulo sa lugar natin. Manager Wang, ganito po kasi. Narito po ako para ihatid ang mana ng pamilya kay Ginoong Su. Ito ay mahalagang bagay na minana ng pamilya Wang sa magkakasunod na henerasyon. Umaasa po ako na kapag nakita ninyo si Ginoong Su mamaya ay magsasabi kayo ng mabuti tungkol sa akin. Kayo ay nagkakagulo rito at nakakaabala kay Ginoong Su. Kaya nyo bang panagutan yan? Ang gwapong nagtitinda ng pansit na ito ay nagkagulo sa teritoryo ng Shengshi Group. Kanina pa siya nagmamalaki at inutusan si Ginoong Su na bumaba. Ito po si Manager Wang ng Marketing Department ng Shengshi Group. Bago ka mamatay, nakita mo ang isang taong may mataas na katayuan. Maaari mo nang mamamatay nang walang pagsisisi. Xu Wangchuan, nakaabala ka na kay Ginoong Su. Tapos ka na. Mahirap payuhan ang taong gustong mamatay. Ikaw mismo ang humahanap ng iyong kamatayan. Hindi na kita kayang iligtas. Kayo po. Kayo po ba si Ginoong Xu Wangchuan? Ako po ay pinadala ni Ginoong Suwan para sunduin kayo. Tara na po. Kayo po ba si Ginoong Xu Wangchuan? Ako po si Suwan, ang presidente. Pinadala niya po ako para sunduin kayo. Tara na po. Si tagapamahalang Wang, isa lang siyang tindero ng pansit. Paano niya makikilala si President Su? Niloloko ka lang niya. Maniwala ka po sa akin. Talagang niloloko ka lang niya. Tama po, tagapamahalang Wang. Kaya kong patunayan. Kahiya-hiyang bagay sa pamilya. Pero ayoko talagang magkaila sa inyo. Siya ang dati kong asawa. Pagdating sa kanya, ako ang pinakakilala sa kanya. Si tagapamahalang Wang, huwag po kayong magpadala. Wala kang karapatang magsalita dito. Walang modo. Ikaw, tanggal ka na. Tagapamahalang Wang, anong karapatan mo para tanggalin ako? Anong karapatan mo para sa kumpanya? Nagsumikap ako ng husto. Tao, palayasin siya. Tagapamahalang Wang. Ang Shengshi Group, may ganitong klaseng kasosyo na mababa ang kalidad. Nakakalungkot talaga. Ikaw,
Mula ngayon, hindi na malugod na tinatanggap si Pinunong Wang sa Shengshi Group. Huwag ka nang bumalik, si tagapamahalang Wang. Sigurado ka bang ganyan ang pagtatanggol mo sa kanya? Sasabihin ko sa inyo, ako ang opisyal na kasosyo ng Shengshi Group. Para lang sa isang taong ito, pahihirapan ninyo ang aming pamilyang Wang. Mukhang hindi maganda yan. Ang pamilyang Wang, ano ba sila? 80% ng kita ng pamilyang Wang ay galing sa Shengshi Group. Kapag natigil ang partnership, mababang karote agad ang pamilyang Wang. Manager Wang, huwag po ninyong isipin ang aking kamalian. Patawarin ninyo po ako ngayon. Hindi ako marunong magsalita. Karapat-dapat akong mamatay. Pakiusap, bigyan ninyo ng pagkakataon ang aming pamilyang Wang. Ang Shengshi Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga basurang katulad ninyo. Simula ngayon, agad na ititigil ang lahat ng proyektong pangnegosyo ng grupong Shengshi at pamilyang Wang. Maging ang mga kasalukuyan at mga planadong proyekto, lahat ay ititigil. Ang pamilyang Wang, huwag nang umasang kumita kahit piso mula sa Shengshi Group. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Nakakapagsalita ka ng ganyan? Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako Wang. Ikaw, nangahas ka ring bastusin si Chairman Shu. Kakapalit lang ng may-ari ang Shengshi Group. Malamang, ang pwesto mong manager ng departamento ng marketing ay nanginginig na rin. Kanina, gumawa ka pa ng kasinungalingan na si President Su ang nag-utos sa iyong sunduin siya. Hindi ka ba natatakot na marinig ito ni President Su at pagmultahin ka? Sa tingin ko, dapat kayong mag-ingat. Ikaw. President Su, narito na po kayo. Kanina lang, sinabi ni Wang Wei na kilala ninyo ang walang kwentang si Shu Wangchuan. Chairman Shu. Paumanhin, Sir Shu. Ako ang sekretary ni President Su. Inatasan po ako na kayo isama sa itaas. Hindi. Kayong mga taga Shengshi Group, may sira ba ang mga utak ninyo? Kahit sinong tao, tinatrato ninyo bilang VIP. Ikaw? Sina, hindi na ako makikipagtalo sa mga tangang ito. Umalis na tayo. President Wang, ano na ang gagawin natin ngayon? Isang basura lang yan. May magagawa pa ba yan? Hindi ko lang alam. Kung anong paraan ang ginamit niya para makisipsip kay Wang Wei. Pupunta tayo ngayon din para makita si Su Wan. Ihahandog natin ang pamana ng pamilya Wang sa kanya. Kapag nakuha natin ang pabor niya, si Wang Wei, wala na yan sa harap ko. Tama. Kakapalit lang ng may-ari ng Shengshi Group. Malamang, ang internal system ay dadaan sa malaking pagbabago. Si Wang Wei, ang tagapamahala ng kagawaran ng marketing, ay tiyak na unang maaapektuhan. Pagkatapos kong makipagkita kay Su Wan, papatayin ko talaga yung hayop na yan. Chairman, simula ngayong araw, ako na po ang magiging inyong personal na secretary. Anumang pangangailangan ninyo, maaari ninyo po akong direktang utusan. Dahil sa utos ng inyong tiyuhin, ako lang po ang maaaring mag-announce ng inyong tunay na pagkakakilanlan sa pulong ng lupon. Sabi niya, para makita ninyo ang tunay na mukha ng mga taong nasa paligid ninyo. Kaya ngayong araw, pahihintulutan ninyo muna ang aking pagiging hindi magalang. Pasok. President Su, si Wang Rongtai ng Wang Shi Group at si Wang Shueli ng Yuanfeng Group ay humihiling na makipagkita sa inyo. Ang aming Shengshi Group ay hindi makikipagtulungan sa mga mababang uri at basurang kumpanyang ito. Ang utos ni Chairman Shu ay utos ko rin. Sige na. Lumabas ka nga. Labas, labas. Tumayo ka. Isang maliit na guwardiya ka lang, tapos ganyan ka magsalita sa akin? Sasabihin ko sa inyo, ako ang opisyal na partner ng Shengshi Group. Nandito rin ako para kay Sir Su magdala ng mahalagang bagay. Ikaw. Sa harap ng Shengshi Group, ano ka ba? Sabi ng aming chairman, ang Shengshi Group ay hindi nakikipagtulungan sa mga taong walang modo. Anong Sir Wang? Sinabi niya. Pareho lang ang sinabi ni Shu Wangchuan kanina. Ano naman ngayon? Siya ay isang tunay na walang kwenta. Shu Wangchuan. Dahil ba sa iyo? Dahil sa iyong masamang bibig, sinira mo ako. Mag-ipon ka na lang ng lakas. Mag-isip kung ano ang gagawin mo kapag nabangkarote na ang pamilya Wang. Labas! Labas! Bitawan mo ako!
Labas! Labas! Sir Wang, ano na ang gagawin natin? Tatanungin mo ako, kanino ako tatanong? Maghintay lang tayo dito. Hindi magtatagal. Si Xu Wangchuan. Mapapalayas din. Ingat po. Xu Wangchuan, paano niya mabibili ang ganoong mamahaling kotse? Baka naman may koneksyon talaga siya kay Suwan? Kung totoo iyon, at hindi pa naman kami nagpa-divorce certificate. Imposible naman. Huwag mong kalimutan, kayong dalawa ay matagal ng mag-asawa. Kung kilala niya talaga ang isang malaking tao tulad ni Suwan, alam mo na sana noon pa. Tama. Siya ay isang tunay na walang kwenta. Pero, saan galing ang pera niya? Baka ninakaw niya ang pera mo? Ang unang gagawin ko bilang pinakamayaman ay ano? Siyempre, magpapalit ako ng bahay. Diborsyado na ako. Wala na akong matitirhan. Nay, di ba yan si Kuya? Anong kuya? Diborsiyado na ang ate mo sa walang kwentang yon. Hindi pa nila nakukuha ang sertipiko, di ba? Ang kotse na yan, hindi bababa sa 10 milyon. Ano? Tara na. Tara. Sumama ka sa akin at tingnan natin. Ginoong Shu, pirmahan mo ito at mapapasa iyo ang bahay na ito. Salamat. Ginoong Shu, narito ang titulo ng lupa at bahay mo. Ikaw pala, yung lalaking hiniwalayan ng anak ko. Ibigay mo ang pera. Anong pera? Shu, ano ba yan? Nagkukunwari ka pa. Saan mo nakuha ang pera para bumili ng kotse at bahay? Tiyak na ninakaw mo sa ate ko. Tama. Mula nang makipaghiwalay sa anak kong babae, pagkatapos ng diborsyo, hanggang ngayon, ginagastos mo pa rin ang pera ng anak ko. Hindi kailanman ako gumastos ng kahit isang sentimo mula kay Wang Xueli. Kung hindi kayo naniniwala, pwedeng tumawag sa kanya para itanong. Nanay, dahil itong palamunin ay ganoon na lamang ang katigasan ng ulo, maghahanap na lang tayo sa sarili natin. Walang pinag-aralan. Kung ayaw kang turuan ng nanay mo, ako na ang magtuturo sa iyo. Inahampas mo ako? Ako ang bayaw mo. Noong una, isinasaalang-alang ko na ikaw ay kapatid ni Wang Xueli, ang nakababatang kapatid, ang mga pagkakamali mo sa labas. Ako ang sumalo ng sisi. Ang mga utang mo sa sugal, ako ang nagbayad para sa iyo. At ikaw, araw-araw, puro panlalait at pang-aasar ang ginagawa mo sa akin. Ngayon, hiwalay na ako sa ate mo? Ano ka ba? Hayop ka. Matagal na kitang hindi mabuting tao. Ngayon, hinahamon mo pa ang bayaw mo at ang biyenan mong babae, ikaw. Ibalik mo ang titulo ng bahay. Hindi ibabalik. Ito ay amin. Ito ang titulo ng bahay ng pamilya namin. Tama. At ang kotse sa labas, amin din iyon. Tama, nasa akin ang titulo ng bahay. Ito ay akin na. Paano? Gusto mo pang agawin ito sa akin? Nasa akin ang titulo ng bahay. Akin ang bahay. Hahayaan mo bang agawin ito? Nagpadala na ako ng mensahe kay Wang Xueli. Papunta na siya rito. Tingnan mo, dumating na si Wang Xueli. Paano ka nito pagbabayarin? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Wang Xueli. Xu Wangchuan, ninakaw mo ang pera ko para bumili ng bahay at kotse. Ano? Ngayon, hindi ba? Gusto mo pang gawin sa nanay ko at kapatid ko? Mananakit ka pa? Wang Xueli, talagang nakakapagtaka ako. Kailan ako nagnakaw ng pera mo? Anong karapatan mo para sabihin na ako ang nagnakaw ng pera mo? Kakacheck ko lang. Ang pera sa account ko, lahat ay nawala ng bigla. Kung hindi ikaw ang nagnakaw, sino pa kaya? Xu Wangchuan, sasabihin ko sa'yo, hiwalay na tayo. Ngayon, kung magnanakaw ka ulit ng pera ko, iyon ay krimen. Naiintindihan mo? Nag-report na ako sa pulis. Kung ngayon, ilabas mo ang pera at humingi ng tawad sa nanay ko at kapatid ko, papatawarin kita. Wang Xueli. Siya ang nagnakaw ng pera mo. Gusto kong paluhurin siya sa harap ko. Magmano at humingi ng tawad. Tama, lalaki. Lumuhod ka sa harap ko. Nakakatawa talaga. Nawala ang pera ng pamilya ninyo. Ano ang kinalaman ko doon, Wang Xueli? Ilang taon na tayong kasal, hindi ko kinain ang pera mo kahit isang sentimo. Matapang ka bang hawakan ng iyong konsensya at sabihin iyon? Ano naman yon? Hindi mo ginagastos ang pera ko? Hindi ba dapat yon? Wang Xueli, talagang pinararamdaman mo sa akin ang suka. Ang buong pamilya mo ay pinararamdaman sa akin ang suka. Isang bunton ng basura. Ikaw, mabuting tao.
Ngayon, matapang ka na sa amin, sumisigaw ka na, ikaw. Bilisan mo, lumuhod ka sa harap ko. Lumuhod. Pulis. Siya yon. Ninakawan niya ang ate ko. Dali, arestuhin niyo siya. Ang ganyang klasing tao dapat barilin. Sampulan ng mabuti. Amiing imbestigahan ang katotohanan. Ang kailangan ninyo lang ay makipagtulungan sa aming trabaho. Kayo? Kayo ang magpapaluhod kay Ginoong Shu? Ang ganda ng babaeng yon. Sino siya? Naku, may mas maganda pa pala. Sa ate ko. Ginang Wang. Si Wang Shueli, ang presidente ng Yuanfeng Group, dating asawa ni Ginoong Shu. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba ang nagsabing ninakaw ni Ginoong Shu ang pera mo? Tama? Ang pambili niya ng bahay at kotse. Ninakaw niya yun sa akin. Tiyak na ganoon. Ayon sa aking investigasyon, ang assets mo ay mga 20 milyon lang. Tama. Ang anak ko ay presidente ng Yuanfeng Group. Ang yaman niya ay lampas 10 milyon. Hindi mo siya maihahambing sa ganyang klaseng tao. 20 milyon? Kahit 10 buhay pa ng walang kwentang to, hindi niya makikita yan. Kung ganoon, malinaw na ang lahat. Ang pagkawala ng pera ni Gingang Wang ay walang kinalaman kay Ginoong Shu. Ang pagkawala ng pera ni Gianji Wang ay walang kinalaman kay Chairman Shu. Ginang, kahit hindi ko alam kung sino ka, pero kapag nagsasalita ka, kailangan may ebidensya ka. Hindi pwedeng basta-basta magbitaw ng salita para baluktutin ang katotohanan. Naiintindihan mo ba? Simple lang ito. Yung kotse na pinarada ni Chairman Shu sa harap, nagkakahalaga ng 15 milyon. Kaya mo bang bilhin iyon? Ano ang sinasabi mo? 15 milyon? Jisoo, ang balak niyang bilhin ay ang villa sa Tianfuno. 1. Ang villa. Marahil ay narinig na ninyo ang mga balita tungkol dito. Ito ang pinakamahal na villa sa buong Haicheng. Nagkakahalaga ng 500 milyon. 500 milyon? Ngayon ko lang talaga narinig yan. Ang isang taong kayang bumili ng bahay na 500 milyon? Magnanakaw ng 20 milyon lang? Wang, hindi ko kayo minamaliit. Pera ang mga ari-arian mo ay hindi pa umabot sa barya lang ng gastos ni Chairman Shu. Ang mga katotohanan at ebidensyang ito, kontento na ba kayo? Imposible. Talagang imposible. Bago kami naghiwalay, nagbebenta lang siya ng pansit. Isang hamak na lalaki. Paano siya magkakaroon ng ganito karaming pera? Siguradong mga artista lang ang inupahan ninyo. Tama ba? Tiyak na ganoon. Ang mga bagay na ito ay wala nang kinalaman sa inyo. Mabuti pa, paalalahanan kita. Noong nakaraang linggo, ang kapatid mong lalaki ay may utang na 20 milyon sa sugal. At kahapon lang ito nabayaran. Saan napunta ang pera mo? Dapat mo siyang tanungin. Xiaokun, ikaw ang kumuha ng pera ko. Ate, hindi ako. Pulis ihahabla ko si Gen, Wang Shufen at si Ji Wang Xiaokun sa pananakot at paghihingi ng lagay kay Chairman Shu. Umaabot sa 20 milyong piso ang halaga. Eto ang mga ebidensya. Oh! Hindi kami tatanggap ng areglo. Diretsyong kaso. Ate, alam kong mali ako. Ako lahat ang adik sa sugal. Nagkautang ako sa pagsusugal. Kung hindi ko mababayaran, papatayin nila ako, ate. Tulungan mo ako. Ayokong makulong. Anak, wala akong kaalam-alam. Nanay mo ako. Huwag mo akong pabayaan. G, Shu, ito po ang gamit ninyo. Salamat, pulis. Sumama po kayo sa amin. Pulis, Ate, tulungan mo ako. Xiaokun, anak. Pulis, Tulungan mo ako. Ate, Xiaokun, anak. Shuang Chuan, kinaganti mo ako, di ba? Dahil hiniwalayan kita, ipapakulong mo ang nanay ko at kapatid ko? Ang konsensya mo? Hindi ba nasasaktan? Ha? Kasalanan nila yon. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi sila nanggulo sa akin, paano sila mapupunta sa bilangguan? Dahil yan sa kanilang ginawa. Shuang Chuan, tumahimik ka. Hindi ko hahayaang ganyanin mo ang nanay at kapatid ko. Sige. Ganun ba? Kaya pala ang dali-dali mong pumayag na makipaghiwalay sa akin. Nakipag-ugnayan ka na pala sa babaeng ito. Binibini? Gusto ko lang magpaalala sa iyo. Kailangang huwag kang magbaloko sa kanya. Isang palamunin lang siya. Wala siyang kakayahan. Nang kami ay mag-asawa, labada, at pagluluto lang ang alam. Isang cute lang. Ang aming dalawa niya, wag mo nang pakialaman. Ang kapatid at nanay mo ay naghihintay pa ng tulong mo. Shuang Chuan, kakakasal lang natin? Nakipag-ugnayan ka na sa babaeng ito. Wala ka bang konsensya sa akin? Wala ka bang konsensya? Gago. Wang Shueli, ikaw ang gusto kong tanungin. Hindi pa tayo legal na hiwalay
Nakipag-ugnayan ka na kay Wang Rongtai. Wala ka bang konsensya? Wala ka bang konsensya sa akin? Ginawa ko lang yon para sa aking karera. Hindi tayo pareho. Shu, sana'y huwag ninyo akong sisihin sa aking pagpapasya. Hindi, bakit naman? Paano mo nahanap ito? Dumating ako para makipag-usap sa inyo. Tara na tayo. Tagapangulo, naghahanda ang Shengshi Group ng isang proyektong nagkakahalaga ng 3 billion, ang Happy Valley Project. Kailangan ninyong magpasya tungkol sa lokasyon ng pagpapaunlad. Dito na lang sa lugar na ito. Sige, aayusin ko na kaagad ang usapin ng demolisyon. Oh, siyang nga pala. Ang mga kumpanyang may kinalaman sa konstruksyon sa Haicheng ay nag-aagawan para sa proyektong ito. Maraming tao ang nagkakatipon sa baba. Gusto mo bang tingnan? Hindi na kailangan. Ang bagay na ito ay ipagkakatiwala ko ng buo sa iyo. Opo, sa pagpupulong ng board sa Makalawa, una, ihahayag ang inyong tunay na pagkakakilanlan. Pangalawa, ay ang pagtukoy sa mga kasosyo para sa Happy Valley Project. Oo, maaari. Si Xiao Fang, sa tingin mo, magtatagumpay ako ngayon? Ang Shengshi Group, bagong-bago lang nagpalit ng may-ari, ay naglabas na agad ng malaking proyektong nagkakahalaga ng 3 bilyon. Kung sa pagkakataong ito, makakapagtulungan tayo ng matagumpay sa kanila, kahit konting tira-tira lang ang makuha natin, malaki pa rin ang pakinabang natin. Presidente Wang, ang kakayahan ng Yuanfeng Group natin, ang Shengshi Group ay tiyak na makikita iyon. Kung sa pagkakataong ito, tayo ay makikipagtulungan ng matagumpay sa kanila, ang Yuanfeng Group natin ay tataas ng todo. Su Wang Chuan, Talagang hindi ka nawawala, ano? Hinahabol mo ako hanggang dito sa Shengshi Group. Su Wang Chuan, diborsyado na kayo ni Presidente Wang. Alam kong hindi ka makapaniwala dahil si Presidente Wang ngayon ay milyonaryang presidente ng grupo. Samantalang ikaw, isang nagtitinda lang ng pansit. Ganito ang katotohanan. Payo ko sa'yo, mas mabuting tanggapin mo na ang realidad. Ako. Alam ko ang gusto mong sabihin. Ang layunin mo sa pagpunta rito ay para lang ipakasal mo ulit ako sa'yo, hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari iyon. Ang gusto kong sabihin, hindi kita sinusundan. Nagkakamali ka. Nakakatawa ka. Hindi mo pa rin inaamin, no? Mula nang tayo'y naghiwalay, palagi mo na lang akong pinahihirapan. Una, kumuha ka ng babae para magpanggap kasama mo. Tapos, saka, ang nanay ko at kapatid kong lalaki, ipinakulong mo. Ang layunin mo sa lahat ng ito ay hindi ba't para ako'y makipagbalikan sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko hahayaan na magtagumpay ka. Ang aming among si Wang, malapit nang makipag-ugnayan sa Shengshi Group. Sa oras na iyon, ang buong Haicheng ay titingala sa kanyang kataasan. Sa kanyang kakayahan, taliwas na tumayo sa itaas ng libo-libo at igagalang. Ikaw naman ay isang ordinaryong, Karaniwang tao. hindi karapat-dapat sa kanya. Magiging pabigat lang sa kanya. Kayo ay narito rin para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa Happy Valley? Talagang masama ang intensyon mo. Napakalalim ng investigasyon mo. Ano? Gusto mo bang manira? Sasabihin ko sa'yo, Xu Wangchuan, pwede kang walang kakayahan bilang tao, pero hindi ka dapat maging marumi. Ngayon, dali-daliin mong kunin ang natitira mong gamit at alisin. Kung hindi, itatapon ko lahat. Sina, umuwi na lang tayo at maghintay ng balita. Nakakasuka siya pag nakikita ko. Wang Xweli. Sa pulong ng lupon, malalaman mo na ang lahat. Huwag kang magsisisi pagdating ng panahon. Sekretarya Su, anong nangyari? Director Shu, kanina lang, tumawag ang presidente ng Yuanfeng Group, si Wang Xueli. Hinihingi niya ang 50 milyong piso na bahagi sa pakikipagtulungan. Hindi ko alam kung papayag ba tayo. Payagan mo na sila. Ituring na lang natin ito bilang kompensasyon para sa kanya at sa anak niya. Sige, naiintindihan ko na. Ipapaalam ko ito sa pagpupulong ng lupon ng mga direktor. Oo nga pala, may isa pang bagay. Pakisabi mo sa presinto na pakawalan na ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Huwag mo silang pahirapan. Sa huli, ayoko nang magkaroon pa ng anumang koneksyon sa kanila sa hinaharap. Malas. Si Director Shu. Napansin ko,
Ang divorce certificate ninyo ni Gi and Eng, Wang Shueli ay hindi pa ganap na naiproseso. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Ako na ang bahala sa bagay na iyon. Shu Wangchuan, hindi kaya may natitira ka pang pagmamahal sa kanya? Sa pagkakataong ito, mukhang kailangan kong tulungan ka. Shuang Chuan, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi mo sa akin na ngayon ay mag-impake at umalis na? Sinabi na sa akin ni Jiwang, dahil sa'yo ay nakagalit ka sa Shengshi Group, kaya noong nakaraan, kami ay pinalayas ng ganoon. Alam mo ba, dahil sa'yo, ang pakikipagtulungan ko sa kanila ay mawawalan na ng bisa. Magkasama na tayo ng napakatagal na panahon. Ganoon ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi ni Wang Rongtai? Hindi ako naniniwala. Sa isang Jiwang na makakatulong sa akin? O sa'yo, isang poging lalaki? Alam mo ba, dahil naapektuhan ako dahil sa'yo, kaya napilitan akong lumapit kay Ji, Wang, alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa akin dahil dito? Ako ngayon ang chairman ng Shengshi Group. Nandito ako. Hindi mo na kailangang lumapit kanino man. Hindi ba't gusto mo palagi na makasali sa pagpupulong ng lupon ng Shengshi Grupo? Matutulungan kita. Ito ang imbitasyon mula sa board ng Shengshi Group. Maaari kang sumama kasama ang bata. Chairman ng Shengshi Group? Bakit hindi mo sabihin na ikaw ang emperador ng langit? Anong panahon na ngayon? Gusto mo pa rin ba akong lokohin? Shu Wangchuan. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin sa labas? Sabi nila, ako si Wang Shueli, na pangasawa ang isang walang kwenta. Nang pakasalan kita, sinira mo ang buong buhay ko. Gusto ko na ngayong makipaghiwalay sa iyo. Gusto mo pang ipagpatuloy na maging pabigat sa akin, di ba? Shu Wangchuan, ikaw talaga ang isang batik sa buhay ko. Anong karapatan mo para kunin ang litrato ko? Anong karapatan mo? Hindi ka karapat-dapat. Yung divorce certificate natin, hindi pa natin nakukuha. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang gamitin itong paraan para di ako makipaghiwalay sa iyo? Hiwalayan na lang tayo. Ikaw ang gustong makipaghiwalay sa akin? Pinirmahan ko na ang divorce agreement. Hindi ba't matagal mo nang gustong sumali sa pulong ng lupon ng Shengshi Group? Pagbibigyan kita. Pwede kang sumama kasama ang... Wala namang pag-unlad sa kakayahan mo. Ang pagsisinungaling mo ay lalong gumagaling. Alam kong ano man ang sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Bala ko sana sa pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay lubusang magtapat sa iyo. Pero sa tingin ko ngayon, wala nang pagkakataon. Kung ganyan ang gusto mo na makipaghiwalay sa akin, pagbibigyan kita. Sasamahan kita sa civil registry para kumuha ng sertipiko. Siya, ikaw ang nagsabi niyan. Heto na. Mahal, ang laki naman ng cake. Halika. May sombrero pa. Ang ganda. Mag-heart. Hoy, kain tayo ng cake. Siya. Mukhang pusa, mahal. Haha. Oy. Ay, naging mukhang pusa na rin ako. Mahal, sa tingin mo magiging masaya tayo magpakailanman? Siyempre naman. Shu Wangchuan, alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa akin sa labas? Shu Wangchuan, alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa akin sa labas? Shu Wangchuan, alam mo ba kung ano ang sinasabi nila sa akin sa labas? Sinasabi nila, ako si Wang Shueli, na pangasawa ang isang
Sinasabi nila, ako si Wang Shueli, na pangasawa ang isang... Nang pakasalan kita, sinira mo ang buong buhay ko. Nang pakasalan kita, sinira mo ang buong buhay ko. Ngayong gusto kong makipaghiwalay sa iyo, patuloy mo pa rin akong isasangkot, di ba? Ngayong gusto kong makipaghiwalay sa iyo, patuloy mo pa rin akong isasangkot, di ba? Ngayong gusto kong makipaghiwalay sa iyo, patuloy mo pa rin akong isasangkot, di ba? Xu Wangchuan, isa kang malaking dungis sa buhay ko. Xu Wangchuan, isa kang malaking dungis sa buhay ko. Xu Wangchuan, isa kang malaking dungis sa buhay ko. Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Anong karapatan? Anong karapatan mong kunin ang litrato ko? Anong karapatan? Hindi ka karapat dapat. Wang Xueli. 30 taon na, ang relasyon natin ay isang biro lang pala. 30 taon na, ang relasyon natin ay isang biro lang pala. 30 taon na, ang relasyon natin ay isang biro lang pala. Xu Wangchuan, simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Xu Wangchuan, simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Xu Wangchuan, simula ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Sa mga susunod na araw, ayaw ko nang makita ka. Sa mga susunod na araw, ayaw ko nang makita ka. Lalo na, ayaw kong magkaroon si Xu Chenyu ng isang amang sinungaling na tulad mo. Lalo na, ayaw kong magkaroon si Xu Chenyu ng isang amang sinungaling na tulad mo. Lalo na ayaw kong magkaroon si Xu Chenyu ng isang amang sinungaling na tulad mo. Sana'y tuluyan kang mawala sa mundo ko. Sana'y tuluyan kang mawala sa mundo ko. Sana'y tuluyan kang mawala sa mundo ko. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Lumayo ka sa akin at sa anak ko. Shueli, sinundo kita. Shueli, sinundo kita. Alis na tayo. Hoy, hindi ba ito si gwapong lalaki? Hoy, hindi ba ito si gwapong lalaki? Sa wakas, natauhan ka na at pumayag makipaghiwalay. Mukhang magiging binata na lang ako habang buhay. Magandang araw po, Chairman Xu. Chairman Xu. Xu Wangchuan, ano ba to? Anong kalokohan ito? Chairman Xu, ito naman po ay ang mga babaeng maingat kong pinili para maging posibleng nobya mo. Ngayong pagkakataon, siguraduhin mong maging mapanuri ka. Huwag mo nang ipalit ang peke sa tunay. Xu Wangchuan, anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng mga babaeng ito sa'yo? Ginagawa mo lang to para galitin ako, di ba? Ginang Wang, kung nais mong dumalo sa kasal, malugod ka naming tatanggapin. Hindi tulad ng iba, na galing sa simpleng pamilya at sobrang kuripot. Ako ang chairman ng Wang Group. Hinahamon mo ako? Gusto mo bang mamatay? Ikaw, hinampas mo ako? Ang Wang Group? Wala yan. Putang ina mo. Tapos na ito. Umalis na tayo. Sabi ko na nga ba, hindi ka bagay sa kanya. Masyado kang mataas para sa kanya. Buisit, nakakagigil talaga. Sino ba talaga ang babaeng yon? Kapag nalaman ko kung sino siya, pahihirapan ko siya ng husto. At itong si Xu Wangchuan, akala niya yung mga artista niya ay makakalamang sa akin. Hemp, nagustuhan pa niya ang pag-arte. Ano ba yung Chairman Xu na yan? Nakakatawa talaga. Boss Wang, ano ba? Yung invitation ng Shangxi Group, pwede bang pekein? Bakit mo na itanong yan? Ang invitation ng Shangxi Group ay may espesyal na tatak. Hindi ito kayang pekein. At saka, karaniwang tao ay hindi magpepeke nito. Dahil kapag nahuli, ipagbabawal ng Shangxi Group ang pagpasok nila magpakailanman. Hindi na sila makakabangon ulit. Parang patay na rin sila. Pero, yung sumundo kay Xu Wangchuan, ang sasakyan, ang plaka parang galing sa Shangxi Group. Xu Wangchuan, alam ko na. Talagang niloloko mo ako. Ano yung chairman ng Shangxi Group? Mandurugas ka talaga.
Shweli, huwag kang mag-alala. Bukas si Hai, ang imbitasyon ng chairman. Nakuha ko ng 2. Bukas, isasama kita. Sumama ka. Talaga, pag-aasawa kay Ginoong Wang. Ako ang gumawa, ang pinakatamang desisyon. Siya? Chairman, ang pagpupulong ng lupon na inihanda para sa inyo. Magsisimula na. Tara na, pasok tayo. See ya. Kumusta? Pakita ninyo ang inyong imbitasyon. Tuloy kayo? Kumusta? Pakita ninyo ang inyong imbitasyon. Xu Wangchuan. Kayong dalawa, nandito pa kayo sa harap ko? Naghahanap kayo ng gulo. May sayad ka. Kailangan pa ng sampal bago tumahimik. Ikaw, sinampal mo na naman ako. Ang hindi gumagalang kay Ginoong Shu. Sampalin. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang kapalaran ng mga lumalaban sa akin. Xu Wangchuan, naghahanap ka ng kamatayan. Bitawan mo ako. Magsisimula na ang pagpupulong ng lupon. Bawal ang maingay. Kung hindi, mawawalan kayo ng karapatan. Hayaan na. Ginoong Wang. Xu Wangchuan, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba sumusuko? At sa okasyong ito ngayon, wala kang imbitasyon. Hindi ka makakapasok. Ngayon, pero ang Shengxi Group, para sa bagong chairman, ang gaganaping pagpupulong ng lupon. Kayong dalawa, ang cute, isang gwapong nagbebenta ng pansit. Isang magandang hindi kilala. Silang dalawa. Malamang hindi mo alam kung ano itsura ng imbitasyon. Hindi pa nga malinaw. Oo nga pala. Xu Wangchuan, huwag mong sabihin, gagamit ka ng 2 peking imbitasyon para lokohin ang mga tao? Sa tingin mo ba, papayag ang mga tao ng Shengxi Group na papasukin ka? Ito ay imbitasyong personal na pinirmahan ng chairman. Ano? Imbitasyong pinirmahan ng chairman? Oo. At ang personal na pinirmahang imbitasyon ay 2 lang. Sige, tuloy na kayo. Paano mo nakuha ang espesyal na imbitasyon? At ibinigay mo pa sa 2 ito? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng espesyal na imbitasyon? Kapag nakuha mo ito, ang pakikipagtulungan sa Shengxi Group ay magiging napakadali na. Pero, ito ay ibinigay sa akin ni Xu Wangchuan. Ibinigay ito sa iyo ni Xu Wangchuan? Paano nangyari iyon? Kung may ganitong imbitasyon siya, bakit niya ibibigay sa iyo? Xu Wangchuan, sino ka talaga? Bakit ngayon parang hindi kita kilala? Ano ba ang itinatago mo sa akin? Ako si Xu Wangchuan. Ganun na ako palagi. Ang pulong ng lupon na ito ay pinatawag ng Shengxi Group. Hindi pa nagtatagal, nagpalit ng may-ari ang Shengxi Group. Malamang gustong-gusto ninyong malaman kung sino ang bagong may-ari ng Shengxi Group. Ayos, sa pagkakataong ito, makikita ko na rin si Suwan. Idolo ko siya palagi. Ang galing talaga ng babaeng iyon. Hindi ko lang alam kung anong klaseng lalaki ang karapat-dapat maging asawa niya. Kung nakarating si Suwan mula sa Beicheng dito, ibig sabihin, nasa Haicheng siya. Tiyak may nakita siyang interesado. Basta't makasabay lang tayo sa kanyang mga hakbang. Ang pagkakaroon ng pera ay magiging Simula ng 22 anyos si Suwan nang maipasa sa kanya ang Su Group ang kanyang mga investment. Wala pang beses na nabigo. Talagang curious ako. Sabi mo, itong maliit na lungsod ng Haicheng, ano ba talaga ang nag-akit sa kanya para pumunta rito? bago pa man pumunta dito ang tatay ko, sinabihan niya ako ng mabuti na siguraduhing magkaroon ako ng magandang relasyon sa kanya. Kung makakapagpampublikong pag-aalok ang pamilya Wang, nakasalalay na sa kanya. Xu Wangchuan, kahit nahiwalay na tayo. Pero kailangan ko pa ring paalalahanan ka. Ang mga dadalo sa pulong ng lupon ngayon ay mga malalaking tao sa negosyo sa Haicheng. Patungkol din si Suwan mula sa Beicheng. Mas mabuti na huwag kang gumawa ng gulo sa likod ko. Kung hindi, madadamay mo pa rin ako. Naiintindihan mo ba? Hindi ba siya ang guwapong dating asawa ni Pinunong Wang?
Mukhang hindi pa nakakausad si Pinunong Wang sa kanyang ex-husband kahit ang Shengshi Group ay dinala niya rito. Wag na. Tiyak na naawa lang si Pinunong Wang sa kanya at gustong ipakita sa kanya ang mundo. Ang taong ito baka naman natatakot sa pangalan ni Director Su kaya nanghihina ang tuhod. Ikaw anong pinagtatawa mo? Pakiusap, siging. Suwan, umakyat sa entablado. Ikaw si Suwan. Tama. Ikaw ang chairman ng Shengshi Group. Pasensya na. Pasensya na at nabigo ko kayo. Ang chairman ng Shengshi Group ay ibang tao. At ako? Ay sekretarya lang niya. Ang reyna ng negosyo na si Suwan ang magiging sekretarya niya? Sino ba itong chairman na ito? Sino ba talaga siya? Ang mga Wang ay nagkulang sa pag-uugali. Nararapat lamang na parusahan. Anong ginawa mo sa labas para magkagulo? Ngayon, ang Shengshi Group ay gagawin ng lahat para ipitin ang pamilya nating Wang. Sino ba ang kinainisan mo sa labas? Che, ito. Wala akong kinalaman dito. Si Suwan kasi. Ano? Si Suwan pa ang kinainisan mo? Ngayon, kung hindi mo siya hihinga ng tawad, maghanda ka na lang sa pagbagsak ng pamilya natin. Tapos na. Wang Xueli. Ngayon, nagsisisi ka na ba? Xu Wangchuan. Ano ang dapat kong pagsisihan? Hindi mo kailangang maghiganti sa akin at sadyang lumapit at magpakitang gilas kay Suwan. Ganyan ka, lalo lang kitang hindi nirerespeto. At oo, alam ko, hiwalay na tayo. Galit ka sa akin, pero hindi ko iniisip na mali ang ginawa ko. Ibig mong sabihin, nangaliwa ka habang kasal tayo. Ako pala ang may kasalanan. Ganoon ba, Wang Xueli? Tama na. Ano ang silbi ng pagsasabi ng mga ito ngayon? Kung iginagalang mo talaga ako, hindi mo dapat. Dinala ang ibang babae, lumapit sa akin para magyabang. Hindi mo gagawin. Gawin ito sa akin. Igalang ka. Si Wang Rongtai, hindi pa tayo hiwalay. Kayong dalawa ay nagkalat habang kasal pa. Nirerespeto mo ba ako? Xu Wangchuan. Sa madaling salita, para sa ikabubuti mo ito, ang babaeng tulad ni Suwan, hindi mo kayang kontrolin. Ang agwat sa pagitan ninyong dalawa, parang langit at lupa. Siya sa iyo, naglalaro lang. Seryoso ka pa? Wang Xueli, pwede bang baguhin mo ang ugali mo? Bakit ka ganyan kataas ang tingin sa sarili? Hindi mo ako nirerespeto. Mula nang tayo ay ikasal, nagbago ka, nagtatrabaho ka ng walang pahinga, mayabang, ikinasal. Naging estranghero ka sa akin. Xu Wangchuan, kailangan ba dito sa ganitong sitwasyon? Sabihin ang mga ito? Gusto ko lang itanong sa iyo, bakit ka ganyang kataas ang tingin? Hindi mo ako nirerespeto. Anong karapatan mo para igalang kita? Tingnan mo ang lahat ng nandito. Sino sa kanila ang hindi mas magaling kaysa sayo? Ako, ang presidente ng Yuan Feng Group. Si Suwan, sa murang edad, ay naging reyna na ng negosyo. Hindi na nga lang nating banggitin yung tulad ng chairman ng Shengshi Group. Ang agwat ninyong dalawa ay parang langit at lupa. Ang pagkakaiba. Ikaw at ang lahat ng nandito, hindi talaga kayo magka-level. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ipinahahayag ko. Ang chairman ng Shengshi Group. Si Ginoong Xu Wangchuan. Xu Wangchuan? Siya ang chairman. Ginang Wang, sinabi ko na noon, hindi mo siya. Karapat-dapat. Kayong lahat ay nilinlang niya. Peke siya. Wang Wei. Peke siya. Si Manager Wang, anong sinasabi mo, mga kababayan? Ako ay mula sa Shengshi Group, ang manager ng departamento ng marketing na si Wang Wei. Matagal akong nakapagtago sa tabi nila, nakapagtago ng matagal. Sa wakas, nakakalap na ako ng ebidensya. Ako ay magsasaksi, si Xu Wangchuan ay nagpapanggap bilang tagapangulo ng Shengshi Group. Dalhin niyo siya. Opo. Ikaw, tagapangulo, karapat-dapat ka ba? Xu Wangchuan, payo ko sa'yo. Aminin mo na ang mga kasalanan mo.
Ayokong magdala si Xu Chenyu ng titulong anak ng isang swindler sa hinaharap. Kahit hiwalay na tayo, inaasahan kong pananagutan mo ito at magiging mabuting halimbawa ka sa ating anak. Shengxi Group. Narito ang singsing ng chairman. Sinong may lakas ng loob na gumulo? Ito ang singsing na mayroon lang ang chairman ng Shengxi Group. Lumitaw na ang singsing. Mukhang totoo nga ang pagkatao ng chairman. Hindi ka panipaniwala. Siya nga pala talaga ang chairman ng Shengxi Group. Kung ganon, dahil diborsyado na siya kay President Wang, single siya, single rin ako. Eh di ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Xu Wangchuan, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na magagalingan. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Gagamit ka pa ng peke na singsing para lokohin ang lahat. Kailan ka ba titigil? Tama. Sana'y maging alerto ang lahat. Huwag kayong malinlang ng impostor na ito. Siya sanay na sa panloloko, walang hiya, at walang pinakamababang limitasyon. Kaya, paano mo mapapatunayan yan? Na hindi mo ito ninakaw? Oo nga, isang nagtitinda lang ng pansit. Paano mo mapapatunayang tunay ang singsing na ito? Ako. Tingnan mo itong singsing. Peke lang yan na ginawa mo. Mga kasama, 20 taon na ako sa Shengxi Group. Ang singsing ng dating chairman, napakapamilyar ko dyan. Ito. Peke lang talaga. Manager Wang. Nakasaksi siya sa paglago ng Shengxi Group. Ang sinasabi niya, tama yan. Tama nga. Mga haspang magpanggap na chairman. Mukhang magbobote lang yan. Anong kalat na baka lang dinampot niya, tapos ipagpapanggap na singsing ng chairman? Sa tingin ko, si Xu Wangchuan gusto lang magpasikat sa dating asawa niya para bumalik ito sa kanya. Pero, napansin ni Manager Wang ang kanyang plano, kaya dinala na niya ang mga pulis. Kayo, Mga pulis, hulihin nyo na siya. Ang ganitong klaseng tao, hindi dapat narito. Nakakahiya sa mata. Oo nga. At saka, ang oras namin dito, napakahalaga. Sekundahan ang bilang. Hulihin nyo na siya agad. Nakakasama ng loob. Tigilan nyo! Bitawan nyo siya! Bitawan mo siya! Halo? Pakibigyan mo ako ng isang kopya. Agad. Ulat ng pagsusuri ng DNA ni na tagapangulo at nakatatandang Director Xu. Ulat ng pagsusuri ng DNA. Kailangan ko yan sa loob ng 3 minuto. Ito. Ang pinaka-autoridad na DNA test report certificate sa Haicheng. Wala na. Talagang wala na ang lahat. Ulat ng pagkakakilanlan ng DNA? Yan lang? Madali lang pekein yan. Hindi naman mahirap gawin. Wang Wei, bago ka magyabang, tingnan mo muna kung ano ang kaya mo. Suwan, ikaw na lang ang mag-alala sa sarili mo. Para sa kasintahan mong ito, sipag mo naman. Kung mag-aarte, dapat kompleto. Ang galing mo umarte. Oo nga, may singsing, may DNA pa. Ang dami niyong props ah. Muntik na akong maloko ng dalawa ninyo. Narito ang testamento ni Senior Director Xu. Pinatutunayan nito, si Xu Mingyang, pagkamatay ko, ang posisyon ng chairman ng Shengxi Group ay ipapamana sa aking pamangking si Xu Wangchuan. Parang totoong ang sulat kamay ni Chairman Xu ito ah. Ah, kaya pala. May plano na pala si Chairman Xu. Kami pa ang naging tanga. Ikaw nga ba talaga ang tunay na pamangkin ni Chairman Xu? Chairman Xu. Si Wang Wei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nakikiusap ako sa inyo. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Pakiusap. May matatanda at maliliit akong pinagkakautangan ng buhay. Mawawasak ang pamilya ko. Wawakasan na ang lahat para sa akin. Wang Rongtai. Gusto mo ba ng isang pagkakataon? Oo, Chairman Xu. Bigyan ninyo ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Ang pagkakataong ito,
Sa susunod mong buhay mo na lang kunin. Umalis ka sa harap ko. Sir, may isa pa akong dokumento dito. Ikaw si Wang Wei, tama ba? Ikaw ay pinaghihinalaang may pandaraya, pagsuhol, at pagtanggap ng suhol. Opisyal kitang inaabisuhan, ikaw ay inaaresto. Hindi sir, baka may pagkakamali? Malinaw na ang ebidensya at magtatanggi ka pa. Dalhin na, opo. Hindi sir, tiyak na may pagkakamali. Lagi akong mabuting mamamayan. Huwag ninyong saktan ang damdamin ng mamamayan. Ano man ang sasabihin mo sa presinto na, Galit ako sa inyo. Maghintay kayo. Hindi ko kayo palalampasin. dalhin na, lakad. Pasensya na, Wang Chuan. Nagkamali ako. Ako ang nagmatigas noon. Ako ang nagkamali at hindi nakinig. Mapapatawad mo ba ako? Sa totoo lang, mahal pa rin kita, Wang Chuan. Alam mo yan, ganito talaga ang ugali ko. Pero, mahal na mahal kita. Wang Shueli, ang dami kong sinabi noon. Hindi ka naniwala. Sabi ko tutulungan kita. Pero ayaw mong makinig sa akin. Hinamak mo pa ako sa pamamagitan ni Wang Rongtai. Matagal na tayong naghiwalay, hindi ba? Hindi ganyan. Wang Chuan. Ako ang nagkamali, Wang Chuan. Nagkamali ako. Kailangan nating mag-usap. Wang Chuan, mag-usap tayo. Magbati na tayo? Sige na, Wang Chuan. Wang Chuan. Kahit hindi mo ako isipin, isipin mo naman ang anak natin. Hindi pwedeng walang ama ang anak natin. At mahal pa rin kita. Magbati na tayo. Basta tayo'y magbati, babalik ang lahat sa dati. Gusto mo rin naman yon? Hindi ba, Wang Chuan? Magbati na tayo. Wang Chuan, uwi na tayo. Sabay tayong umuwi. Uwi sa ating sariling bahay. Wang Shueli, gising ka na. Matagal na tayong naghiwalay. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Bakit? Bakit ako noon ay napakatanga? Wang Chuan, huwag kang umalis. Wang Chuan, mahal kita. Huwag kang umalis. Wang Chuan. Gusto kong pag-usapan sa iyo ang isang bagay. Kung hindi mo ako aayawan, kaya ko. Gusto ko. Paano mo nalaman na ito ang sasabihin ko sa iyo? Pero, diborsyada na ako. At may anak ako. Walang problema, Suwan. Hindi ito problema. Basta nagmamahalan ng dalawang tao, ang lahat ng ito ay hindi problema. Ang pagmamahal ay maaaring dahan-dahang linangin. Magiging mabuting ama rin ako. Aalagaan ko ang ating anak. Tara na. Tatay, kasalanan mo to. Nalate tayo kaninang umaga. Bakit mas tamad ka pa sa akin? King, inaantok pa si tatay. Huwag mo nang paggalitan si tatay. Saka, hindi man lang ako nakapagpalit ng damit. Sumama na ako sa'yo para sa transfer mo. Huwag ka nang magalit, okay? Ngayong taon ng panuruan, naging top 1 ka sa buong grade. Bibilhan kita ni tatay ng malaking regalo. Ano sa tingin mo? Totoo ba yan, tatay? Pero, para sa aking tulad na isang matalinong estudyante, ang pagiging top 1, kayang-kaya ko yan. Pero tatay, ano naman ang ibibigay mo sa akin? Dadalhin kita ni tatay kumain sa magandang restaurant. Okay ba? Wow, magandang restaurant. Tara na. Tingnan natin kung ano na ang itsura ng binili nating kondo malapit sa school. Makinig kang mabuti. Ngayong araw, may darating na isang VIP para kunin ang unit niya. Bilang team leader, kailangan mong magdoble ingat. Kapag nagalit ang VIP na to, dahil sa'yo, ikaw ang pananagutan ko. Narinig mo ba? Walang sumasagot. Hayaan mo na. Tayo na. Diretso na tayong pumasok. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba ninyo nakikita? Napakamahal na subdivision ito. Opisina ng benta ng look ng Jinglan. Hindi pwedeng pumasok kang hindi namin kilala. Umuwi na kayo. Nandito kami para kunin ang bahay. Hindi kami basta-basta lang.
Mga kuya, dinala ko ang anak ko para magpareserba ng bahay. Pakisuyo, papasukin ninyo kami. Ikaw? Ikaw ba si Shuang Chuan? Lao Li, kilala mo siya? Hindi lang kilala. Isa pa ako sa mga suki niya sa pansit. Ah, nagbebenta ka lang pala ng pansit? Hindi totoo yan. Ang galing ng tatay ko. Ang galing-galing? Kuya Wang Chuan, nagpayaman ka na ba sa pagbebenta ng pansit? Nagbukas ka na ng branch? Pare, pansit man o fried rice ang binibenta mo? Hindi ito lugar na pwedeng pasukan ng anak mo. Umalis ka na riyan. Nakausap ko na si Director Chang ng sales department ninyo. Nandito kami ngayon para magpareserba ng bahay. Naku, mukhang totoo nga. May selyo pa ni Director Chang. Tingnan ko. Ito, mukhang totoo nga. Pero hindi dapat ganito. Ang itsura mo, hindi mukhang importante. Parang tambay lang. Bakit ang dami mong sinasabi? Pwede na ba kaming pumasok? Pwede na ba kaming pumasok ngayon? Oo. Mga kuya, pwede na bang umusog kayo? Papasok na kami. Ha? Anong nangyayari? Tanghaling tapat. Bakit kayo napakaingay? Chief, ito yung mag-ama, may dala-dalang permit para kunin ang unit. Galing kay Director Chang. Sabi nila kukunin nila yung unit, gusto nilang pumasok. Tingnan nyo nga po. Peke itong permit. Hindi ba nyo nakikita? Hindi ba nyo ito makilala? Hindi nyo madistinguish ang tunay sa peke? Peke ito. Ngayon lang, si Director Chang ay nagbigay ng bagong impormasyon. Sabi niya, may darating na isang VIP para pumili ng unit. Kaya dapat doble ang pag-iingat natin. Tapos, itong mukhang di maayos na to, malamang nakakuha ng impormasyon sa ilang ilegal na paraan. Gumawa ng pekeng permit para lokohin tayo at makuha ang unit. Chief, tama ka. Isa siyang nagbebenta ng pansit. Sa pagde-deliver ng pagkain dito sa proyekto, syempre narinig niya ang mga bagay na to. Oo nga. Pansit lang ang tinitinda niya, isang ordinaryong tindero. Pero pumunta siya sa lugar na hindi dapat niya puntahan. Tol, umuwi ka na lang at magtinda ka ng pansit. Sine, huwag mo kaming guluhin dito para walang problema sa lahat. Tungkol naman sa peking permit mo, parang hindi ko nakita yon. Ang sama-sama ninyo. Ang permit na ito ay tunay na tunay. Pero sinasabi ninyong peke at ginamit pa ninyong pambura. Hindi ba ninyo naisip kung sakaling totoo ito, malalagot kayo? Nene, sa tatay mong yan, makakakuha ng tunay na permit. Mas malamang na tumira pa ang anak ko sa palasyo. Ano ba yan? Ha. Kayabang ninyo. Anong sinabi mo? Sinasabi ko, ang mga guwardiya rito sa tanggapan ng benta. Ay napakawalang modo. Kailangan ninyong palitan. Ikaw talaga, hoy. Tol, Pinagbigyan ka na nga ng aming hepe, pinapalampas ka. Huwag kang magpakapalit. Makipagtulungan ka sa amin, okay? Tol. Kung magpapatuloy ka sa pagiging pasaway, hindi na ako magpapahinuhod. Kung hindi ninyo ako papapasukin, hahanapin ko si Director Chang para magpaliwanag. Kilala mo talaga si Director Chang? Huwag kayong dalawa na lokohin itong tao. Si Director Chang dito sa lugar namin ay kilalang direktor ng marangyang ari-arian at eksperto sa edukasyon. Kung may anak sa pamilya, sino ang hindi nakakarinig ng pangalan niya? Ikaw naman, nagpapanggap ka lang. Akala mo ba kaming magkakasama ay madaling lokohin? Tama si Kapitan. Kung kaya mo talagang tawagan si Direktor, ako ngayon ay dadaan sa pagitan ng mga hita mo. Pero kung hindi mo talaga siya makontak, yan ay panggugulo na. Maliban na lang kung ikaw ang dadaan sa pagitan ng mga hita ko. Kung hindi, ipapaaresto kayo. Tatay, sumagot ba si Director Chang sa tawag? Sige, sagutin mo. Tol, dadaan ka ba? O sa presinto ka pupulutin? Dadaan ako. Sige, magtrabaho ka na. Tandaan mo, huwag mong pabayaan. Kung pinagalitan mo ang importanteng tao na iyon, ay siguradong paaalisin kita. Walang awa-awa. Opo. Aasikasuhin ko na po ang bagong lipat na si Director Gao. Sige, magtrabaho ka na. Si President Xu ang tumatawag sa akin. Hello, President Xu? Nakarating na ba kayo ng anak mo? Pare, napili mo na ba? Dumaan ka. Sa harap ng bata, ang kapal ng mukha mo. Eh ano naman, wala ka namang magagawa sa akin, di ba? Nakakatawa ka.
Hello? Paumanhin po, Sir Shu. Nasa pulong po kasi ako kanina. Narating niyo na po ba kasama ang anak niyo? Nandito na kami. Pero ngayon kasi, Ngayon ano? Sabihin niyo lang po, Sir Shu. yung mga gwardiya lang po sa entrance, akala nila peke yung booking permit ko. At saka sila, ngayon, dadalhin kami ng anak ko sa presinto. Anong gagawin mo? Ano po iyon, Sir Shu? Ipasa mo ang telepono sa mga gwardyang yon. Kausapin ko sila. Gusto kang kausapin ni Director Chang. Ang galing mo namang magpanggap. May peking Director Chang kapang dala. Hoy, ikaw, peking Director Chang. Humarap ka sa amin bilang si Director Chang? Gusto mo bang mamatay? Li Ihang, ganyan ka ba makipag-usap sa akin? At hinadlangan mo pa ang mahalagang panauhin ng opisina ng benta. Gusto mo na bang umalis sa trabaho? Director Chang, hindi. Malaking pagkakamali lang yon. Hindi po. Hindi po ganoon ang nangyari. Ay, pasensya na po. Sincerely, humihingi ako ng paumanhin. Huwag kang magdaldal ng walang kwenta. Ngayon din, papasukin mo na si Boss Shu at ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, pumunta ka sa opisina ko para kunin ang sahod mo. Ikaw at yung 2 guard sa pintuan lahat kayo, tinanggal na kayo. Kapitan, si Director Chang nga talaga ang tumawag. Ang galing ninyo. Kayong 2, talagang pinahamak ninyo ako. Galit na galit ako sa inyo. Ginoo, pasensya na po, pakiusap. Sabihin niyo po kay Director Chang ng magagandang salita tungkol sa akin. Kailangan ko ang trabahong ito para buhayin ang pamilya ko. Talagang pasensya na po. Kung gayon, tanong ko sa iyo, bakit ko kayo tutulungan? Hindi ba't pinapasubo ninyo ang tatay ko sa pagitan ng hita? Gagawin pa ba ninyo? Ikaw ang may pakana ng masamang ideyang yan. Ikaw ang sumubo. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang nag-isip ng masamang ideyang yan. Ikaw ang sumubo. Hindi siya ang sasabog. Ikaw ang sasabog. Ako ang sasabog. Pakiusap, sabihin niyo po ng maraming magandang salita kay Director Chang para manatili kami sa trabahong ito. Kawawa ako. Pakiusap, sabihin mo naman kay Director Chang ng magagandang salita tungkol sa akin. Kailangan kong panatilihin ang trabahong ito para mabuhay ang pamilya. Kuya Shu, lahat naman tayo ay nagtatrabaho lang. Mahirap para sa lahat. Mabait po kayo. Pagkatapos kong mapagalitan, sana'y patawarin niyo po ako. Kuya Shu, pakiusap. Sina? Director Chang, wag na. Ang mga yon, suspendihin muna natin ang sweldo nila habang sinusubaybayan. Siya po, Sir Shu? Susundin ko po ang sinabi niyo. Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Ay, ako na ang magpupunas ng sapatos niyo. Ako na ang magpupunas. Kailangan ko pang samahan ng anak kong babae para makipag-agawan sa bahay. Papa, inantok na ako. Pwede ba akong matulog sandali sa sopa sa tabi? Si Ching Ching, matulog ka muna sa sopa sa tabi. Si Papa naman, maghihintay dito kay Director Chang. Sige. Sir Shu, yung nangyari sa pintuan kanina, hindi po sinasadya. Binalaan ko na sila na dapat ayusin ang pagtanggap. Pero nasira pa rin nila. Nagdala lang sila ng problema sa akin. Ayos lang. Maliit na bagay lang yan. Ayos lang. Maliit na bagay lang yan. Ang pinaka-importante ay ang masayang paglaki ng bata. Tara, asikasuhin na natin ang papeles. Ginoong Shu, maaasahan ninyo kami. Ang mga pasilidad sa Jinglan Bay, sa buong Haicheng, ay walang katulad. Tiyak na magiging komportable ang inyong pamilya. Basta kung mataas ang ibibigay na marka ni Ching Ching, pag-iisipan kong sa ating development group, magdagdag ng puhunan. Dahil sa sinabi ninyong yan, ang Jinglan Bay ay tiyak na kayong pamilya ay ituturing na parang tunay naming magulang. Basta may kailangan kayo, kahit saan man, ay aming lalakaran para sa inyo. Director Chang, napaka-ambisyoso mo pala. Inaasahan ko ito. Nasa sayo na yan. Opo, walang problema, Ginoong Shu. Ginoong Shu, nasaan po ang anak ninyo ang si Ching Ching? Hindi po ba kayo sabay dumating? Pagod siya. Nagpapahinga sa tabi. Naintindihan ko. Siguro pagod na pagod sa paglalaro ang bata. Nakakahiya sabihin kasi may kinain ako ngayon. Na hanggang ngayon, masakit pa rin ang tiyan ko. Mag-chair ka na. Mamaya, ipaglibot ko si Ching Ching. Sige, salamat sa pangunawa, Ginoong Shu.
King. Kumusta? May lakas ka na ba? Mas okay na ako, Papa. Tingnan natin ang bahay. Siya. Kapag nagustuhan natin ang bahay, dito na tayo titira. Sa iyong malaking kama, pupunuin natin ang mga paborito mong teddy bear. Ayos ba? Ayos. Pipili tayo ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Halika, tingnan. Wow, ang ganda ng mga mataas na gusali dito. Tignan mo ang batang babae. Parang hindi nakakita ng mundo. Siguradong tumitingin lang. Mahirap na walang perang bumili. Papa, ang ganda ng mga bahay dito. Ching-ching, ang mga bahay dito ay hindi lang maganda at ito ay mga unit na handa na. Pwedeng tumira agad. Siyempre, ang mga bahay sa Jinglan Bay, siyempre maganda. Tama ang kasabihan. Ang presyo ay sumasalamin sa kalidad. Ang mga proyekto dito, hindi basta-basta ang makabili. Pwedeng bumili. Tanging kayong dalawa, mga taong may mataas na kalagayan. Ang may kakayahang tumira. Gusto ko ang sinabi mo. Siguro ang mga residente sa Jinglan Bay ay mga taong may mataas na kalagayan. Siyempre, puro mga taong may mataas na kalagayan. Kapag bumili sa Jinglan Bay, magkakaroon ka ng walang katapusang mga high-end connections. Baka, kapag naglakad ka ng aso, makapag-negotiate ka ng malaking deal. Honey, dito na tayo bumili. Siyempre pwede. Bilang bagong sales director, ngayon, makakakuha pa ako ng panloob na diskwento ng kumpanya. Hinaan mo, nag-start ka ngayon. Hindi ba ito ay isang lihim na pagsisiyasat? Huwag marinig ng iba. Papa, bumili din tayo. Talagang bumili tayo. Ang pinakamaganda. Okay? Kayo lang ang may karapatan. Mahal, alin ang gusto mo? Yun ang bibilhin natin. Gusto ko yun. Yun ang pinakamaganda. Oh. Ang sakit. Anong ginagawa mo? Miss, ahente ng bahay. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Kailangan mong magpaliwanag sa akin. Si. Nagtatangi ka ba? Ang mga bahay na ito ang sentro ng buong gusali. At ang pinakamaganda, sakto lang ito sa estado ninyong dalawang mataas na uri. Pero kayong dalawa, mga dukhang pumasok lang para sa aircon. Huwag kayong magkalat ng kamay. Kung hindi ninyo kayang bayaran kahit kailan. Miss, ahente. Dinala ko ang anak ko para bumili ng bahay. Hindi mo lang kami inasikaso. Sinungitan mo pa kami at sinaktan ang anak ko. Ganito ba ang paraan ng pagtrato ng inyong tanggapan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nanggugulo ka ba? Naghahanap ka ng away. Aray! Ang babastos talaga. Hindi ko inakala na dito sa Jinglan Bay, isang napaka-eksklusibong lugar, ay may makakasalubong pa na mga dukha. Talaga nga, nakakahiya. Ginoo, ang mga kliyenteng tinatanggap namin sa Jinglan Bay ay mga mayayaman at maimpluwensya. Ang mga taong pumupunta rito kahit papaano ay may Porsche at suot ay Rolex. Ikaw naman, wala ka man lang kahit anong pera. Nakakahiya pa rin pumasok dito at ako pa ang mag-aasikaso sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Tama yan. Ang lugar na ito ay marangya. Dapat nga lang na iba kami sa mga tulad ninyong mahihirap. Aba, iba nga. Ang paghuhusga sa tao sa itsura at pagmamaliit sa mahirap, napakaganda pa ng pagkakasabi mo. Hoy, tol, makinig ka. Ikaw at ang tatay mo, kung nakatambay na kayo rito, umalis na kayo agad. At saka, huwag kang magkakamot-kamot. Kung hindi, ang tatay mo ay magbabayad hanggang makulong. Ayaw mo rin namang hindi mo na ulit makita ang tatay mo, di ba? Sinong nagsabing walang pera ang tatay ko? Maraming pera ang tatay ko! Ulitin ko sa huling pagkakataon. Nandito kami para bumili ng bahay, hindi para maghanap ng gulo. Hindi ako kapos sa pera. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Oy, para sa mga tulad ninyong nasa laylayan, ang 10,000 piso ay talagang malaking pera na. Pero malamang hindi mo kayang bilhin kahit ang isang tile sa sahig ng Jinglan Bay. Ah, edi wow. Kung sasabihin kong, bibilin ko ang buong lugar na ito? Ha. Sige nga. Kung mabibili mo nga ang lahat ng ito, hindi na ako magiging ahente. Libre akong magiging yaya ng anak mo habang buhay. Ano sa tingin mo? Ha. Wag na nga. Mas gusto ko pa ring masarap at komportable sa bahay namin. Ayaw ko ng ganyang suholera at mapangmata na yaya para sa akin. Ano? Ikaw? Maliit na. To. Anong sinasabi mo? Sabi ko, suholera ka at mapangmata. Ikaw naman, paano mo pinalaki ang anak mo? Wala na ba ang asawa mo o wala siyang pinag-aralan kaya nakapag-anak ng ganyang batang matalas ang dila? Oy, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ulitin mo ang mura mo. Hoy, pare. Wala ka lang talagang pera at impluensya, gusto mo pang manakit ng babae? Ha? Sasaktan ko siya. Inapi-api niya ang anak kong babae. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Talagang walang kwenta sa mga walang kwenta. Basura sa mga basura.
Panay ang pagbabanta. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, habang nandito ako, kahit isang buhok ng mga babae rito sa opisina ng benta, kung gagalawin mo, wawakwak kita. Ang galing mo, honey. Bayaning nagligtas sa dalaga. Napakagalante. Ang galing ng ganitong ginoong kumpara sa mga taong nasa ilalim. Talagang magkaibang magkaiba. Huwag kang magsalita ng tapos. Sino ang nasa mataas na lipunan? Sino ang nasa ilalim? Malalaman niyo ring mamaya. Mukhang hindi kita binigyan ng leksyon. Kaya nagmalaki ka. Nakikita mo ba, to? Kasing laki ng sako ang kamao ko. Anong nangyayari? Bawal ang away rito sa opisina ng benta. Manager Wang. Itong mag-amang mahirap na to, pumunta rito para lang makigamit ng aircon. Ginugulo pa ako sa pag-aasikaso sa ibang kliyente. Ito. Parang hindi ako nagkakamali. Parang ito ay bestida ng Grand Mife. Yung isa'y nagkakahalaga ng daan-daang libo. Baka naman, sinasadya nilang magpanggap na mahirap. Ano ang ibig sabihin? Gusto mo pa bang magtrabaho? Paano? Hindi ba pwedeng bumili ng bahay ang mahihirap? Sino ang nagturo sa'yo na maging mapangmata sa mga tao? Gusto mo pa bang magtrabaho? Ako. Manager Wang, nagkamali po ako. Ang ginoong ito, huwag kayong masyadong magalit. Mamaya ipagkakaloob sa inyo ang ilan maliit na regalo mula sa proyektong ito upang magpahayag ng kaunting paghingi ng paumanhin. Bilisan mo at ihanda ang mga regalo para sa 2 bisita. Manager Wang, may karapatan na ba ako ngayon na bumili ng inyong Jinglanbay na mga bahay? Siyempre meron. Ang proyektong ito ay hindi kailanman magtatangi. Maaasahan ninyo ito. Manager Wang, pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti. Kung ganyan ang sasabihin mo, hindi na kami bibili. Ayaw naming makisama sa mga mahihirap na tumira sa iisang komunidad. Ginang, tingnan mo ang estilo ng damit ng batang babae. Pamilyar ba ito? Hindi ko tiningnan ng mabuti kanina. Siya. Ang suot niya ay Grammy Faye. Oo. Kaya ito ay isang pagkakamali. Lahat ay nagkamali. Mahal, talagang pagkakamali ito. Talagang inakusahan natin sila ng mali. Ay huwag kang maniwala agad sa mga naririnig. Sa tingin ko, hindi naman mali. Batang babae tita, mabilis ang salita ko kanina. Sa totoo lang, walang masamang intensyon. Patawarin mo si tita, okay? Ham, tita, ikaw ay isang masamang tao. Hindi kita patatawarin. Ganito na lang. Sa tingin ko, gusto ng lahat ang villa area sa gitna. Kaya maghahanda na ako. Mamaya, dadalhin ko kayo sa commercial housing area. Ay hindi naman ganito na lang ba ang mangyayari sa bagay na ito? Baka naman kayo ng Jinglanbay. Tama na, mahal. Pare-pareho lang tayong antas ng tao. Ay, bigyan natin ng konting respeto ang isa't isa. Baka sa hinaharap, may iba pang pakikipagtulungan, tama ba? Kailangan nating tingnan ang malayo. Huwag maging maikli ang paningin. Huwag putulin ang sariling daan. Magdulot ng pagsisisi sa sarili. Sige, bibigyan ko ng respeto ang asawa ko. Ang bagay na ito, ganito na lang. Tama. Mas mabuting ayusin ang away kaysa ipagpatuloy. Baka sa hinaharap, magkapit-bahay, magkikita-kita pa tayo. Mamaya, ako ang taya. Tatreat ko kayo ng afternoon tea. Sige. King Ching. Papa, bibili ako ng inumin. Anong gusto mong inumin? Gusto ko ng orange juice. Yung may malalaking fruit bits, super sarap para sa akin. Sige, bibili na ako, Papa. Hintayin mo ako. King. Ano nangyari? Halika, tumayo ka. Tingnan ko, anak. Papa, may nangapi sa akin. Hindi nila ako pinapahinga sa sofa. Honey, huwag muna umiyak. Sino ang nang-api sa anak ko? Sino ang may lakas ng loob? Ako. Hoy, bata ka. Hindi ba tinuruan ka ng magulang mo na maging magalang sa ibang bata? Siyempre, tinuruan nila ako. Eh bakit mo inaapi ang anak kong babae? Karapat dapat sa kanya yon. Sino ba naman ang nagpauupo sa kanya sa maling lugar? Ang mga taong walang malay ay dapat turuan. Anak, inagawan mo ba siya ng upuan? Hindi po, walang tao sa upuang pinag-upuan ko. Walang laman, tingnan mo kung ayaw mong maniwala. Ano naman kung walang laman? May upuan para sa mga lalaki dito, may upuan para sa mga babae, may upuan para sa matatanda, may upuan para sa mga bata. Pero walang upuan para sa mga mahihirap. Ikaw, isang hamak na batang mahirap. Kung gusto mong matulog, sa kalye ka matulog. Hoy, gago ka. Mag-sorry ka agad sa anak ko. Sino ka ba? Subukan mo tong baril ko. Isang malaking pobre, tikman mo ang lakas ko. Walang modo. Hoy, gago.
Ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo para sa magulang mo. Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ang nanay ko? Inuutusan kitang bitawan mo ako at lumuhod para humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Wala akong pakialam kung sino sila. Anong kinalaman nila sa akin? Inapi mo ang anak ko, kaya dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Nanay, tatay, tulungan ninyo ako. Kahit tawagin mo ang iyong mga ninuno, wala ring silbi. Humingi ka agad ng tawad sa anak kong babae. Pangit na dukha. Hintayin mo lang pagdating ng magulang ko. Magiging masama ang kalagayan mo. Pagdating ng magulang mo, sasampalin ko rin silang lahat. Tigil. Anak, okay ka lang ba? Masakit ba? Nanay, ang masamang tito na ito at ang kanyang anak na babae, sila ay nambuli sa akin. Ginoong ito. Pinagbuhatan mo pa ng kamay ang bata. Sobra na yan. Kanina ay isang pagkakamali lang. Binigyan ko na kayo ng paraan para umalis. Hindi ka pa rin kontento. Ginantihan mo ang anak ko. Anak mo yan. Siya ang unang nambuli sa anak kong babae. Ibinabangon ko ang karapatan ng anak kong babae, ang anak ninyo. Dapat din disiplinahin ng maayos. Walang pinag-aralan. Ano ang sinasabi mo? Naglakas loob kang sabihin na walang pinag-aralan ang anak ko. Anong biro yan? Ang anak ko ay isang magaling na estudyante. Kanina, hinabol niya ako dito at hinabol ako gamit ang water gun para saktan ako. Tingnan mo, nasugatan ang kamay ko. Ikaw, nagsasabi ka ng kung ano-ano. Malinaw na ikaw ang maliit na dukha. Unang pumunta dito para manggulo. Inaayos ko lang ang pampublikong lugar. Anak ka. Estudyante ka pala ng Yingkai. Oh, ano naman? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Anak mo ang unang nangapi sa anak kong babae. Dapat siyang humingi ng tawad. Kung may kasalanan siya, dapat niyang aminin. Iyon ang pinakabatayan. Sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ako ang punong guro ng Yingkai. Ang asawa ko ay ang development director dito sa Jinglanbay. Sa totoo lang, ngayon lang unang araw ng asawa ko sa trabaho. Gusto niyang mag-secret inspection. Ayaw niya ng gulo. Pero sinaktan ninyo ang anak ko. Kaya dapat kayong magbayad. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Nakakatawa talaga. Anak mo ang nang-aapi gamit ang impluensya, tapos kami pa ang dapat magbayad? Kung ganito talaga ang sitwasyon, gusto ko lang itanong, nasaan ang hustisya? Bakit? Wala akong pakialam kung ano ang totoo. Ngayong ginawa mo na ito, huwag kang magalit kung hindi ako magdadalawang isip. Binibigyan ko kayo ng 1 minuto para umalis dito. Kung hindi, huwag kang magulat kung magpapatulong ako para palabasin kayo. Sasabihin ko sa inyo, nanay ko ang punong guro sa eskwelahan. Ang tatay ko ang pinuno ng proyektong ito. Dito, kapag sinabi kong isa, walang magsasabing dalawa. Kahit gusto mong bumili ng bahay dito, dapat mo munang tanungin kung papayag ako. Ganyan nakabastos ang anak mo? At wala kang ginagawa bilang magulang? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Talagang pinalawak mo ang isip ko. Ikaw, tong konting pera lang ang meron, ay nagmamalaki ng walang respeto. Tapos mang-iinsulto ka pa sa akin at sa anak ko. Mukhang sawa ka na sa buhay. Tao. Ngayon, ipaparamdam ko sa inyong mag-ama kung ano ang ibig sabihin ng kapalit ng kalokohan. Kalokohan din, 10 beses na higit. Ulihin silang lahat. Pero ang dalawang ito ay kay Mr. Chang. Anong Mr. Chang, Mr. Wang? Ang asawa ko, Director Gao. Siya ang amo ninyo. Huwag kayong sumuway sa utos. Mag-ingat kayo sa trabaho ninyo. Narinig ninyo? Narinig, Far. Sumunod sa kahit sino, pareho lang. Dahil na nakasama na kay Director Chang. Kaya sumunod na kay Director Gao. Tama. Talaga. Tama talaga. Bago kayo gumawa, mag-isip muna kayo. Kapag gumawa kayo, walang pagbabalik, mag-isip. Batang mahirap. Ikaw at ang iyong tatay na mahilig magyabang, magdusa ng magkasama. Huwag mong sabihin na nagtatangi ako. Batang bastos, ikaw, King. Pinabalaan ko kayo, bitawan mo ako agad. Hindi ko kayo palalampasin. Batang babae, pinapayuhan ko kayong mag-apologize agad. Kung hindi, magdusa kayo. Ching. Tumigil! Anak, ang mahirap na ito. Ilang beses kanya sinuntok? Sinuntok niya ako ng 100 beses. Nagsasabi ka ng hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Hindi ka mabuting bata. Nagsisinungaling ka. Sige, kaya babawi kami ng 1,000 beses. Pagkatapos suntukan, itatapon sila. At sa pintuan, ilagay ang mga larawan nila. Isulat mula ngayon. Ang mag-amang ito, hindi papasok mula sa magandang babae na ito. Suntukan. Tatay, tulungan mo ako. Ang lakas ng loob mo. Tandaan, hindi ako. Palalampasin kayo ng madali. Huwag kang magmadali. Akala mo ba't papayag ako ng ganun-ganun lang? Kapag may mali ang anak, magulang ang may kasalanan.
Dahil ginamit mo ang iyong kamay para sampalin ang anak ko, gagamitin ko naman ang pamalo para gumanti. Tama lang yon, di ba? Nanay, yung pamalo. Mabuting anak. Ngayon din ay ibibigay sa'yo ni nanay ang paghihiganti na ito. Tigil! Director Chang, hindi ba't kasama mo ang asawa ko sa isang negosasyon? Bakit ka nandito? Umalis kayong lahat. Ayos ka lang ba? Ginoong Shu, ayos ka lang po ba? Anong Ginoong Shu? Isang hamak na dukha lang yan at isang maliit na dukha. Gulat ba kayo? Sinasabi ko sa inyo, si Ginoong Shu ay isang mahalagang panauhin na inimbitahan ko. At naglakas loob pa kayong makipag-away sa kanya? Umalis kayo. Mahalagang panauhin? Anong mahalagang panauhin? Paano mangyayari yon? Director Chang, nakilala ko na ang tunay na mukha ng ating proyekto. Ipagmamalaki ang pagsipsip sa mayayaman, ituring na pamantayan ang paghamak sa mahihirap. Ang ganitong ugali sa komunidad na ito, natatakot talaga ako na mahawa ang anak kong babae. Nakakadiri. Ginoong Shu. Ang mga taong ito ay mga exception lamang, mga individual na kaso. Di ba't dapat magmadali kayong humingi ng tawad kay Ginoong Shu? Ito ay isang taong hindi kayang kalabanin ng asawa mo. Naiintindihan ninyo ba? Bakit ako? Bakit ako ang magsusorry? Hindi ako magsusorry. Ah, Sir Shu, tingnan mo, anak ko, nagkamali lang siya tulad ng ibang bata na nagkakamali. Kayo po ay matanda na, hindi na kailangan makipagtalo sa isang bata. Kalimutan na natin ito, okay? Okay ba? Tama! At sinaktan mo ako. Hindi pa kita pinaparusahan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang magpanggap dito. Dapat pilitin mo ang anak mo na humingi ng tawad sa anak ni Sir Shu. Kung hindi, hindi ito matatapos ng basta-basta. Wala akong kasalanan, sila ang may kasalanan. Hindi ako magsusorry. Director Chang, may kaunting hindi pagkakaunawaan kami ni Sir Shu ngayon, pero ikaw at ang asawa ko ay parehong direktor. Pareho lang ang ranggo ninyo. Hindi mo ako mapipilit. Kung gusto mong humingi ng tawad, ikaw na lang ang humingi ng paumanhin kay Sir Shu. Kung ayaw mong sumunod, kakasuhan ko kayo sa paggulo sa pagbebenta ng proyekto. Kakasuhan ko kayo. Ano ang sinasabi mo? Lao Chang, maglalakas loob kang kasuhan ng asawa ko. Papa, sinabi ni Uncle Chang na magsorry ako sa batang mahirap na ito. Pero napagbintangan lang ako. Wala akong kasalanan. Anak, huwag kang mag-alala. Tatay, hindi kita pababayaan. Director Gao, binubuli ng anak mo ang anak kong babae at ayaw pang humingi ng tawad at paulit-ulit pang nagsisinungaling. Hinihingi ko sa iyo ang hustisya. Tama ba? Ang nakikita ko lang, nagkakunsaba kayo ni Director Chang para apihin ang asawa at anak ko. Lao Chang, idinimanda mo ang asawa ko, pinilit mong humingi ng tawad ang anak ko. Kung walang paliwanag sa nangyari ngayon, hindi ito matatapos. Naiintindihan mo ba? Lao Gao, Presidente Shu. Pero siya ay isang mahalagang tao sa Shengxi Group. Sa araw-araw, malakas ka. Ang anak mo, nambubuli ng ibang bata, hayaan na natin. Pero ngayon, dahil sa pagtatanggol mo sa anak mo, nakagalit ka kay Presidente Shu. Pag-isipan mong mabuti. Humpeha. Sa mga nakatira sa Jinglan Bay, maraming mayayaman at makapangyarihan, hindi siya kawalan. Kung bibili, bilhin niya. Kung hindi, umalis siya. Ano ba yan? Nakakatawa. Akala mo ba kulang kami sa kliyente? Narinig mo ba, Director Chang? Hindi mo kailangan na dahil sa isang dayuhan ay makipag-away sa amin. May kaunting hindi pagkakaunawaan kami ni Presidente Shu ngayon. Pero kung magpapakumbaba tayong dalawa, makakabuti sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang anak mong babae ay nag-aaral sa paaralan ko. Ang lugar na tinitirhan mo, ang asawa ko rin ang namamahala sa property na yon. Kung gagalitin mo kaming mag-asawa, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Bakit ako pipili sa mga opsyon na binigay ninyo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kung sakaling gusto kong buong real estate group ninyo, Anong sinabi mo? Bibilhin ang buong grupo. Talaga namang ito ang pinakamagandang biro na narinig ko ngayong taon. Ah, ha 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 ha. Mukhang malaki talaga ang ambisyon ni Geshu Bibilhin ang buong grupo? Malamang kahit ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi magagawa yan. Ang yabang naman. Ako nga. Kaya kong bilhin ang buong Wall Street. Ang galing mag-imbento. G. Shu, payo ko sa inyo, ang Jinglan Group ay isang pampublikong kumpanya. Ang market value nito ay 100 billion. Marami itong koneksyon at resources. Kahit ang pinakamayaman sa Haicheng noon ay naghirap ng husto para lang makakuha ng 40% na shares. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, di ba? Ha ha ha. Jishu, alam kong kayo ay isang kilalang tao sa Shengxi Group. Pero ang pagbili sa Jinglan Group ay parang pantasya lang. Ito ay talagang hindi simpleng bagay. Huwag niyo pong pagtawanan ang tatay ko. Kung sinabi ng tatay ko, magagawa niya talaga yon.
Kung ang tatay mo ay kayang bilhin ng kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatay ko, magiging kabayo kita. Kung hindi niya mabili, pupukpukin ko ang puwet mo. Sige, tingnan natin kung sino ang iiyak mamaya. Sa totoo lang, ako talaga ay hindi iiyak. Jishu, dahil nakita kong kabilang ka rin sa mataas na lipunan, kaya kita pinagbigyan. Kung gusto mong makipag-away, hindi ako matatakot sa'yo. Si Director Gao. Mataas na lipunan, di ba? Ang galing mo. Mamaya mo malalaman kung matatakot ba ako o hindi. Mahal, sabihin mo sa consortium, sa loob ng 10 minuto, ipilit ang pagbili sa Jinglan Group. Sige, kung magagawa mong bilhin yan, hindi na ako magsasalita pa. Agad-agad na magpapaumanhin ang pamilya ko sa'yo. Sa tingin ko si Jishu ngayon ay mapapahiya ng husto. Akala mo kung sino ka, dito sa Jinglan Bay ka pa nagmalaki. Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Jishu, malapit nang matapos ang oras. Bakit wala man lang pagbabago sa stock market? Ano ang nangyayari? Bakit walang reaksyon? Ha ha ha. Tama na. Ang nangyari ngayon dahil sa akin at sa pagtanggap ko kay Jishu nang hindi maayos. Ako ang may gawa. Ako rin ang lulutas. Jishu, humingi ako ng paumanhin sa'yo. Hindi mo kasalanan to. Huwag kang hihingi ng paumanhin para sa akin. Sila ang may kasalanan. Hindi lang sila dapat humingi ng tawad. Kailangan pa silang paalisin. Sa subdibisyon na titirahan ng anak ko. Hindi ko papayagan ang mga tiwaling taong ito. Aray ko po. Magbuladas ka. Magbuladas ka pa. Mga ilang segundo na lang, mabubuking na ang kasinungalingan mong pagbili. Ha ha ha. Ay nako. Tumawa ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka matatawa. Sa totoo lang, ang pinakamalaking bahagi ng Jinglan Group ay nasa kamay ng pinakamayamang tao sa Haicheng. Mahal na mahal niya yon. Kung gusto mong pilitin itong bilhin, dapat ay kusang loob niyang ibitawan ang pinagkakakitaang ito. Sa tingin mo, posible ba yon? Sa tingin mo ba maaaring mangyari yon? Ang pinakamayaman sa Haicheng, malakas, di ba? Kung ako'y kanyang ginalit, sa isang tawag ko lang, mapapabangkarota siya. Ay nako. Kahit ang pinakamayaman sa Haicheng ay hindi mo na pinapansin. Maya-maya, baka naman si Haring Langit ay maging basura na rin sa'yo. Ahehe. 5. 4. Tapos na ang oras. Director Gao, may masama. Ang mga stock ng Jinglan Group sa merkado ay binili lahat ng isang misteryosong grupo. At ang pinakamayaman sa Haicheng ay nag-aniyansa rin kanina na ipagbibili na niya lahat ng bahagi niya sa Jinglan Group. Ano? Anong sinabi mo? Shu, hindi ba talagang binili mo na ang Jinglan Group? Imposible yan. Kahit na ma-force acquisition, wala namang kinalaman sa'yo. Nagkataon lang. Nagkataon. Malalaman mo mamaya. Mahal. Nabili na ang Jinglan Group. Ikaw ngayon ang may hawak ng 60% ng shares ng kumpanya. May absolute control ka. Ano? 60%? Paano nangyari yon? Paano nangyari yon? Ako na ngayon ang boss ng grupong Jinglan. Kayo, lahat kayo ay magiging empleyado ko na. Kung sinong gusto kong tanggalin, ay dapat magpakalayo-layo. Kung sinong gusto kong taasan ng sahod, ay tataasan ng sahod. Lahat kayo ay dapat sumunod sa akin. Ikaw, hambog at isang probinsyano. Ang tatay ko siguradong mamaya ay babatukan ka ng husto. Huwag kang magsalita ng ganyan. Shu, bata lang yan. Hindi alam ang sinasabi. Hindi pa naiintindihan ng bata. Huwag nyo na lang pansinin. Huwag nyo na lang pansinin. Sige, pwede kong hindi pansinin. Kung ikaw ay umalis sa paaralan ng anak kong babae at sa buhay namin, hindi ko na ito papansinin. Shu, hindi yun totoo. Ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki sa anak. Humihingi ako ng paumanhin. Inay, ano ba? Bilisan mo, itong batang to ay pagalitan mo. Sige. Pagagalitan ko na siya ngayon. Ikaw, lagi kang may gulo. Ngayon, ang trabaho ng tatay mo ay mawawala na. Sa hinaharap, paano na namin bibilhin ang mga paborito mong pagkain? Mag-apologize ka kay classmate Su Chingching. Classmate Su Chingking, pasensya na, mali ako. Jishu, tingnan nyo, nag-apologize na ang bata. Baka naman pwede nang kalimutan na lang ito. Kayong mag-anak, ang pasimuno ng gulo, gusto pang guluhin ang buhay ng anak ko. Bakit ko pa? Humihingi na ako ng paumanhin. Tito, ano pa ang gusto mo? Ikaw sa isang bata tulad ko, ano pa ang pinag-aawayan? Ang anak na hindi tinuturuan, kasalanan ng ama. Dahil ikaw ay napakayabang at mapangapi, ang ugali ng mga magulang mo, tiyak na mas masahol pa. Kaya nga, kung hindi sila magdaranas ng hirap, hindi ako mapapalagay. Ito ay dahil sa kanilang sariling ginawa. Naiintindihan mo ba?
Sir Shu, alam ko pong nagkamali ako. Luluhod ako para humingi ng tawad. Director Chang, simula ngayon, lahat ng posisyon ni Director Gao ay aalisin lahat. Paalisin sa Jinglan Group. Lahat ng tungkulin at pwesto, ayusin mo ulit. Narinig mo ba? Opo, Sir Xiu. At kayo? Kung gusto nyo pa makuha ang kompensasyon sa pag-alis, ipalabas ang pamilyang ito na 3. Paalisin ninyo. Huwag po kayong mag-alala, Sir Shu, sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Sir Shu, bigyan mo ako ng pagkakataon, patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako. Sir Shu, ako ay nalinlang. Patawarin mo ako. Sir Shu, Napakaswerte niya. Hindi pa niya ako pinasakay sa kabayo. Mabait ka, Ching Ching. Papa, naipalayas na ang masasamang tao. Ngayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Alam mo na ba? Huwag kang mag-alala, Papa. Tiyak na ibibigay ni Ching Ching sa'yo ang unang pwesto sa klase para magkaroon ka ng muka. Ikaw ang nagsabi nito. Pag-shake tayo, huwag magbago. Ang magbago ay pagong. Sir Shu, susunod, kailangan mo ba ako maglaan ng hiwalay na opisina para sa iyo? O may iba pa bang kailangan mong ipaayos? Hindi na. Sa hinaharap, hindi na ako madalas babalik para makialam sa pamamahala. Ang pang-araw-araw na operasyon, ipagkakatiwala ko sa iyo. Kung maganda ang gawa mo, hindi mawawala ang iyong bahagi. Salamat po sa tiwala, Sir Shu. Sisikapin kong magtrabaho ng maayos. King, asawa, ayan. Tayo na pumiling ng bahay. Sige. Pumili ng bahay na gusto ninyo. Tara na.